Kabanata 1041. Sa loob ng malalim na hukay. At pati na rin si Zhou Ru, hindi inaasahan na naging disipulo siya ni Liu Mei. Tiyak may lihim sa likod nito. Napakamasikreto ni Liu Mei. Matapos mag-isip ng matagal, pinigilan ni Wang Lin ang mga komplikadong emosyon na naramdaman niya nang makita si Liu Mei. Itinago niya ang kanyang tingin mula sa kalangitan at naramdaman ang malakas na enerhiya ng pinagmulan sa buong katawan niya. Rurok ng Nirvana Scryer. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Walang kwenta ang mag-isip ng ibang bagay. Nasa loob pa siya ng kuweba ng Celestial Emperor, kaya't kailangan niyang lutisin ang kasalukuyang problema. Lahat sa mundong ito ay naglalaman ng batas. Ang kalangitan, ang lupa, ang 5 elemento, lahat ay may sariling batas. Kung nais mong maunawaan lahat ng ito, masyadong maraming oras ang kailangan. Ang lakas ng tao ay limitado, kaya't imposibleng maabot ang lahat. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at nag-isip. Kaya ang mga Nirvana Cleanser at pati na rin ang mga lumang Nirvana Shatterer na mga halimaw ay kadalasang may batas na sila ay pinakamahusay. Halimbawa, si Master Flamespark ay pinakamahusay sa batas ng apoy. Habang nag-iisip si Wang Lin, isang kidlat ang tumama mula sa kanyang kanang mata. Ang kidlat ay ramagasa mula sa kanyang kanang mata at naging isang maliwanag na bola ng kidlat. May isang malabong anino sa loob ng bola ng kidlat. Tila katulad ng sinaunang Thunder Dragon Soul ni Wang Lin. Parang isang anino ng ito ang lumitaw sa loob ng bola ng kidlat. Tinutok ni Wang Lin ang tingin sa bola ng kidlat hanggang sa ang paraan ng kanyang pagtingin ay bahagyang nagbago. Gayunpaman, hindi ito naging mga linya tulad ng iba pang bagay. Bagamat naging mas malinaw, walang batas na lumabas mula rito. Nakuha ko lang ang kalahati ng sinaunang Thunder Dragon at kalahati nito ay nawala sa Tide Abyss. Dahil dito, hindi kumpleto ang lakas ng kidlat at maging ang batas na kasama nito ay hindi perpekto. Matapos mag-isip ng sandali, pinisil ni Wang Lin ang hangin at nagkalat ang bola ng kidlat sa mga libo-libong kidlat. Sa puntong ito, apoy ang lumabas mula sa kaliwang mata ni Wang Lin, na naging isang dagat ng apoy. May isang anino ng Vermilion Bird sa loob ng dagat ng apoy. Pinagmasdan ni Wang Lin ito ng mabuti at pagkatapos ay naging transparent ang Vermilion Bird. Ang walang katapusang dagat ng apoy ay naging mga pulang linya na malinaw na nakita ni Wang Lin. Ayon sa aking pagkaunawa sa pagsasanay, upang marating ang Nirvana Cleanser Stage, kailangan kong ganap na mamaster ang isa sa mga batas na ito. Pagkatapos ay magagamit ko ang batas na ito upang sumipsip ng enerhiya mula sa mundo at gawin itong hindi nauubos sa katawan ko. Ang lakas ng mga Nirvana Cleanser ay malaki ang kaugnayan sa batas na pinili nila. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang kamay at ipinaghiwalay ang dagat ng apoy, pagkatapos ay bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Ang mga batas na pinakapamilyar ako ay ang kidlat at apoy. Gayunpaman, kamakailan ko lang nakuha ang apoy at hindi pa ako sapat na pamilyar dito. Kailangan ko pa itong pagnilayan bago ko magamit ito upang magtagumpay sa Nirvana Cleanser Stage. Gayunpaman, kung magtatagumpay ako ng ganito, mawawala ang lakas ng kidlat. Kung kailangang isakripisyo ko yun upang makamit ang Nirvana Cleanser Stage, magkakaroon ako ng mga pagsisisi. Kung may pagsasama ko ang apoy at kidlat at gamitin iyon upang marating ang Nirvana Cleanser Stage, malakas na ang lakas na iyon. Habang nag-iisip si Wang Lin, naglakad siya papunta sa malalim na hukay. Direkta siyang pumasok sa kuweba at dumating sa tabi ng kanyang orihinal na katawan. Nagmumuni-muni ang babae sa pilak sa gilid. Nang makita niya ang avatar ni Wang Lin, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito pinansin ni Wang Lin at pinag-isa niya ang sarili sa orihinal na katawan niya. Maya-maya, dahan daw ang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at ang aura ng pagpatay ay nawala habang bumalik siya sa normal. Kumislap ang kanyang mga mata at tumayo siya. Ang Vermilion Bird na nakita ko nang hiramin ko ang kapangyarihan ng Heaven-defying bead ay eksaktong katulad ng aking tato. Naniniwala akong may koneksyon, lumabas si Wang Lin mula sa basag na kuweba. Tahimik na sumunod ang babae sa pilak at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa likod ni Wang Lin. May konting kalituhan sa kanyang mga mata. Paglabas niya mula sa kuweba, agad na umatras si Wang Lin ng isang hakbang at sumigaw. Isang sinag ng kababalaghan na liwanag ang lumabas mula sa malalim na hukay. Kumilos ito sa isang linya at diretsyo papunta kay Wang Lin. Sa sandaling umatras si Wang Lin, dumating ito malapit sa kanya. May mga medyo magulo na mga itim na balahibo ito, ngunit ang mga mata nito ay puno pa rin ng katalinuhan. Ito ang Star-Marked Sable. Ang sable ay mukhang napaka-cute. Nang ito'y lumapit, kumapit ito sa mga damit ni Wang Lin gamit ang bibig nito at ikinokilos ito tulad ng isang swing. Naglabas din ito ng matinis na mga sigaw habang ginagawa ito. Matapos mag-swing ng ilang beses, ginamit ng Star-Marked Sable ang puwersa ng swing upang tumalon sa balikat ni Wang Lin. Nilinis nito ang mukha gamit ang mga pangil nito ng ilang beses bago nilapitan ang leeg ni Wang Lin at patuloy na nangunguy. Ang Star-Marked Sable ay pinakamamahal ang aura ng mga sinaunang Diyos.
Sa panahon ng sinaunang mga Diyos, ang Star-Marked Sable ay isa sa mga iilang espiritu na talagang gusto ng mga sinaunang Diyos. May alaala si Wang Lin tungkol dito mula sa kanyang mana. Ang aura ng sinaunang Diyos ay napakabenepisyo sa Star-Marked Sable. Kung magtatagal sila sa paligid ng sinaunang Diyos, mababawasan ng malaki ang kanilang paglaki. Magiging sanhi din ito ng pagbabago sa anyo ng Star-Marked Sable. Pati na sa sinaunang panahon, ang Star-Marked Sable ay isang malakas na kakampi para sa sinaunang Diyos kapag nakaranas ng metamorphosis. Ngunit mahirap para sa Star-Marked Sable na magbago ng anyo. Kakailanganin nila ng matagal na pag-aabsorb ng aura mula sa isang sinaunang Diyos. Ang naalala ni Wang Lin tungkol sa itsura ng Star-Marked Sable pagkatapos magbago ng anyo mula sa alaala ni Tisu ay nagbigay kay Wang Lin ng kakaibang ekspresyon. Nang tiningnan niya ang Star-Marked Sable sa kanyang balikat, mas lalong lumakas ang kakaibang ekspresyon na iyon. Sa alaala ni Tusi, bawat sinaunang Diyos na may Star-Marked Sable na nakaranas ng metamorphosis ay sobrang pinahahalagahan nito. Itinuturing nila itong isang yaman at hindi pinapayagan ng sinuman na saktan ito. Magagalit sila kung ang isang tagalabas ay humipo sa Sable. Habang sinusnif ng Sable ang aura ni Wang Lin, ang mga mata nitong puno ng katalinuhan ay puno ng kasiyahan. Nagdesisyon itong humiga sa balikat ni Wang Lin. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at hinawakan ang maliit na Sable mula sa kanyang balikat. Mukhang hindi masaya ang maliit na Sable, at kumapit ito sa damit ni Wang Lin gamit ang kanyang mga pangil. Humiyaw ito kay Wang Lin na parang nagpapakita ng galit dahil kailangan nitong umalis sa balikat ni Wang Lin. Hawakan ni Wang Lin ang Star-Marked Sable sa harap ng kanyang mukha at pinagmamasdan ito. Nakita niya ang Sable na ito ng daan-daang taon na ang nakalipas nang dumating siya sa planetang Tianyun, at nagustuhan niya ito noon. Hindi niya inasahan na pupunta ito sa kanya daan-daang taon pagkatapos. Ang Sable na ito ay napaka-exquisite, at ang mga mata nitong matalino ay nakatingin kay Wang Lin habang tinitingnan niya ito. Matapos ang matagal na panahon, naging hindi na makapaghintay ang Sable. Nagbigay ng ngiti si Wang Lin at binitiwan ng kamay. Ang maliit na Sable ay agad bumalik sa balikat ni Wang Lin. Nag-sniff-sniff ito at mukhang komportable. Hindi na pinansin pa ni Wang Lin ang maliit na Sable, nais niyang umalis. Nais niyang mag-explore ng Celestial Emperor Cave gamit ang mapa sa Jade. Ngunit bago siya makalabas, agad na tumingin ang Star-Marked Sable pababa sa malalim na hukay. Kumislap ang mga mata nito, pagkatapos ay lumipad ito at nagbigay ng ilang malalakas na sigaw kay Wang Lin bago lumipad pababa sa hukay. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tumingin pababa sa malalim na hukay. Matapos mag-isip ng kaunti, nagdesisyon siyang bumaba kasama ang Star-Marked Sable. Ang Star-Marked Sable ay mahilig sa aura ng mga sinaunang Diyos. Maaari bang may isang bagay na pag-aari ng isang sinaunang Diyos na nakabaon sa ilalim ng Celestial Burial Pool? Agad na naisip ni Wang Lin ang pulang ugat na nakakulong sa Tato Clan Holy Ancestor. Ang hukay na ito ay tila walang hanggan. Kahit gaano karaming pagbaba ni Wang Lin, tila hindi siya lalapit sa ilalim. Ang malamig na enerhiya mula sa ilalim ay lalong naging matindi at may frost na lumitaw sa mga pader ng hukay. Parang may walang katapusang kalaliman sa ibaba. Bagamat kalmado si Wang Lin, labis siyang mag-ingat. Maliwanag na pamilyar sa lugar na ito ang Star-Marked Sable at matagal nang nawala. Habang bumababa, lalong lumalamig. Bawat paghinga niya, parang may mga dragon ng gas na umaagos mula sa kanyang ilong. Ang mga pader sa paligid ay natakpan ng yelo. May mga matutulis na icicles na tumuturo mula sa gilid ng pader sa isang pag-ilog na anyo. Kinontrol ni Wang Lin ang kanyang bilis ng pagbaba. Pagkaraan ng hindi tiyak na panahon, lumabas ang Star-Marked Sable tulad ng isang sinag ng kababalaghan na liwanag at lumapag sa yelo. Tumalon ito at damapo sa balikat ni Wang Lin. Ang malamig na enerhiya ay nagmumula sa Star-Marked Sable, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakakuha ng pansin ni Wang Lin. Ang mga mata niya ay nakatutok na sa bagay na nasa ilalim. Nang lumapit ang Star-Marked Sable, pakiramdam ni Wang Lin ay may isang titig na tumagos sa lahat ng hadlang at tumutok sa kanya. Tinutok ni Wang Lin ang mata sa ilalim at hindi kumilos. Matapos ang mahabang panahon, nagsimula gumalaw ang kanyang origin energy at dalawang bola ng apoy ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang mga apoy ay lumabas sa kanyang mga mata at naging isang dagat ng apoy, kumalat pababa. Ginamit ang liwanag mula sa dagat ng apoy, kahit ang dilim na hindi kayang pasukin ng kanyang divine sense ay nagkakalat. Bumaba si Wang Lin. Ang titig na iyon ay nagbigay ng malalaking pagdududa sa kanyang puso, at mayroon siyang ilang haka-haka. Habang siya'y bumababa, parami ng parami ang yelo sa paligid. Pagkalipas ng 7 minuto, narating ni Wang Lin ang ilalim ng hukay. Sa puntong ito, malinaw niyang nakikita ang lahat sa ilalim, at ito'y isang mundo ng yelo. Ang malalaking piraso ng yelo ay pumapalibot sa lugar, ginagawa itong napakadelikado. May mga buhay na mga katawan sa bawat piraso ng yelo. Ang kanilang mga katawan ay frozen bago pa man sila mamatay.
Ang tahimik at malalim na hukay na hindi kayang abutin ng sinuman ay nagdulot ng ginaw kay Wang Lin. Ang mga tao sa loob ng yelo ay hindi sapat upang magpatahimik kay Wang Lin. Ang talagang nagbigay sa kanya ng pagkatakot ay ang nilalang sa ilalim. Nakasil ito ng buong yelo sa paligid na nagiiwan lang ng ilang maliliit na agwat. Ito ang pinagmumula ng titig na iyon. Malinaw na nakita ni Wang Lin kung ano ang nasa ibaba sa pamamagitan ng mga puwang sa yelo. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay biglang kumitid. Sa ilalim ng mga puwang sa pagitan ng mga glacier, sa kailaliman ng hukay, mayroong isang bagay na libu-libong talampakan ng taas. Ang dambuhalang bagay na iyon ay isang bungo. Ang bungo ng isang sinaunang Diyos. Ang bungo ay nagyelo, ngunit malinaw pa rin ang ekspresyon nito. Ang mga mata nito, na hindi nakasara, ay puno ng panghihinayang at galit. Ang titig na naramdaman ni Wang Lin kanina ay nagmula sa bungo na ito. Kahit na maraming taon na ang lumipas at ang sinaunang Diyos ay patay na at wala ng bakas ng kapangyarihan ng sinaunang Diyos, ang titig nito bago mamatay ay napakalinaw pa rin at makakagulat sa sinumang makakakita. Tanging mga bakas ng 8 sirang bituin ang natira. Kabanata 1042. Iron Sword. Habang tinitingnan ang ulo ng sinaunang Diyos na puno ng pagsisisi at galit, tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Matapos maranasan ng napakaraming bagay, naintindihan ni Wang Lin na ang mga sinaunang Diyos ay hindi mga walang hanggang nilalang sa gitna ng mga bituin. Ngunit sila ang pinakamalakas na angkan. Ang angkan ng mga sinaunang Diyos mula noon ay halos naubos na. Hindi naniwala si Wang Lin na ito ay dahil sa mga nag-aaral ng pagpapalakas. Pati ang malakas na Thunder Celestial Realm ay kinailangan gumamit ng napakaraming lakas upang labanan ang isang mahina na 8 star na sinaunang Diyos. Tanging ang hindi mabilang na mga Celestial na umatake ang nakapagpanalo sa kabila ng mabigat na pagkatalo. Anong uri ng lakas ang makakatanggol pa ng ulo ng sinaunang Diyos na ito matapos na sirain ito ang 8 bituin? Bagaman ang pagsira sa 8 bituin ng sabay-sabay ay hindi sapat upang umabot sa lakas ng isang 9 na star na sinaunang Diyos, sapat na ito upang sirain ang langit at lupa. Habang nagmumuni, dahan-dahang bumaba si Wang Lin at nakarating sa isang blok ng yelo na nagbablock sa daan. Ang enerhiya ng pinagmulan ay damaloy mula sa kanyang braso at pumasok sa yelo. Sa isang iglap, apoy ang sumat sa gilid ng yelo at maging sa loob nito. Sa isang saglit, ang yelo ay naging puting usok at tumaas sa kalangitan. Ang mga katawan ng Celestial ay agad na naging alikabok dahil sa apoy at kumalat. Matapos magbukas ng isang daanan, lumapit si Wang Lin sa ulo ng sinaunang Diyos. Habang sinuri niya ang ulo ng malapitan, biglang naramdaman niya ang presyon ng harapin ng isang tunay na 8 star na sinaunang Diyos. Pagkatapos magbuntong hininga, dahan-dahang bumaba si Wang Lin patungo sa lugar kung saan tinanggal ang ulo. Ang ulo ng sinaunang Diyos ay napapalibutan ng makapal na layer ng yelo. Ang hiwas sa leeg ay labis na malinis at makinis. Habang titig na titig sa leeg ng sinaunang Diyos, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit ang kanyang mga mata ay kumurot at nabalot ng pagkabigla ang kanyang puso. Sa itsura ng sugatang ito, agad niyang naisip na ang ulo ng sinaunang Diyos ay tinanggal ng isang saglit. Walang paghinto at isang napakalinaw na hiwa. Ang ibig sabihin ng sugat na ito ay nagpagising ng pangilang kilabot kay Wang Lin. Hindi niya kayang isipin kung sino ang may kakayahang magtanggol ng ulo ng isang sinaunang Diyos ng malinis sa isang spell lamang. Baka si Qing Lin. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Siya ay nagulat sa sitwasyon. Kung si Qing Lin ang may ganitong lakas, sobra na itong malakas at lampas pa sa imahinasyon ni Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging malungkot habang ang kanyang divine sense ay maingat na nagkalat sa paligid ng ulo. Matapos ang isang pagsusuri, wala siyang nakita na anumang kakaiba at sinimulan niyang suriin ang sugat ng maigi. Pagkaraan ng ilang sandali, sumabog ang isang sigaw mula kay Wang Lin. Lumapit siya sa yelo, at ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng kidlat habang nakatitig sa sugat. Sa kalaliman ng gilid ng sugat, may mga madilim na pulang mga kristal na butil. Kung hindi titignan ng mabuti, madaling mapagkamalan ito bilang bara ng dugo. Ito ay tahimik na nagmuni si Wang Lin habang itinaas ang kanyang kamay at inilagay ito sa yelo. Maingat niyang ikinalat ang kanyang enerhiya ng pinagmulan at pinuno ang kanyang kanang kamay nito. Maraming puting usok ang lumitaw sa ilalim ng kanyang kanang kamay. Maingat niyang kinontrol ang kanyang enerhiya ng pinagmulan upang matuno ang isang butas sa yelo. Ang butas na ito ay parang isang lagusan na umabot hanggang sa sugat sa leeg ng sinaunang Diyos. Pagkatapos ay lumikha si Wang Lin ng isang puwersa ng pagsuso upang hilahin ang isa sa mga kristal na butil patungo sa kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa madilim na pulang kristal na butil at ang kanyang divine sense ay maingat na samken nito. Habang maingat na minamasdan, unti-unti niyang nakita ang isang hindi nakikitang enerhiya sa loob. Ang enerhiyang ito ay tila mabanggan sa loob ng kristal at maaaring mawala anumang oras. Ang divine sense ni Wang Lin ay pinalibutan ng hindi nakikitang enerhiya,
at pagkatapos mag-isip sandali, itinulak ng kanyang divine sense ang hindi nakikitang enerhiya upang siyasatin. Ngunit, sa sandaling pumasok ang kanyang divine sense, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na presyon na nagmumula sa hindi nakikitang enerhiya. Para bang iniwan ni Wang Lin ang mundong ito. Ang buong universo ay naging madilim, at tanging ang presyon mula sa hindi nakikitang enerhiya ang naruroon. Napakabigat ng aura na ito, na kahit ang isang maliit na piraso lamang nito ay nagpagaspang kay Wang Lin at halos napilitang umatras. Ngunit pinilit niyang magpatuloy at nagsimulang mag-obserba ng maingat. Habang mas ini-inspeksyon niya ito, mas nagkakaroon siya ng pangungusap. Kahit na higit sa 1,000 taon ng pagpapalakas, hindi pa siya nakatagpo ng ganitong kakaibang hindi nakikitang enerhiya. Hindi ito enerhiya ng celestial spiritual energy o spiritual energy. Wala itong koneksyon sa enerhiya ng pinagmulan. Ngunit, habang maingat siyang nagmamasid, nakita niyang may kasamang celestial spiritual energy, at enerhiya ng pinagmulan, pati na rin isang ibang uri ng enerhiya na hindi niya nauunawaan. Ito ay isang tambalan ng mga bagay na pinagsama, ngunit perpekto nilang pinagtagpo, na naging sanhi ng maraming kalituhan kay Wang Lin. Ang mas nakakatakot kay Wang Lin ay kahit sa maliit na piraso ng enerhiyang ito, may batas. Ito ang batas na nagdulot ng kilabot kay Wang Lin. Hindi lamang isa, kundi walang katapusang mga batas. Halos lahat ng mga batas na nakita ni Wang Lin sa tulong ng heaven-defying bead ay naruroon. Marami ring mga batas na hindi pa niya nakita. Maingat na inurong ni Wang Lin ang kanyang divine sense. Medyo mapatla ang kanyang mukha habang nakatitig sa kristal. Sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay hindi siya humahawak ng isang walang halaga na kristal na butil, kundi isang makapangyarihang bomba. Ito ang lakas na nagtanggal ng ulo ng sinaunang Diyos, at hindi si Qinglin ang may ganitong lakas. Tinutok ni Wang Lin ang mata sa kristal na hawak niya at naisip ang planetang Suzaku, noong nakipaglaban siya laban sa langit upang iligtas si Limuan. Ang mensahero ng langit ay hindi inaasahang isang sinaunang Diyos na ang mga bituin ay nakatali. Noong panahong iyon, bagamat nagulat si Wang Lin, mababa ang kanyang level ng pagpapalakas upang maunawaan ito. Ngayon, naiisip niyang hindi lamang ito nakakagulat, kundi mayroong lihim na kayang yumanig ng kalangitan. Anong uri ng lakas ang kayang magsil ng isang sinaunang Diyos at kontrolin siya upang maging mensahero ng langit? Agad dumating ang sagot. Heavens, daw. Nakatingin si Wang Lin sa kristal na hawak niya. Sa sandaling naramdaman niya ang hindi nakikitang enerhiya na ito, agad niyang naramdaman na may koneksyon ito sa seal ng sinaunang Diyos na mensahero ng langit. Gayunpaman, ang heavens daw ay isang ethereal na bagay, paano nga ba nito nagagawa ang lahat ng ito? Tahimik na nag-isip si Wang Lin at naalala ang sinabi ni Ancient Demon Belu tungkol sa lihim ng Ancient Order at kung paano nila nilabanan ang langit. Pumikit siya at parang may imahe na naglitaw sa kanyang isipan. Isang 8 star na sinaunang Diyos ay namamayanig sa walang katapusang mga bituin, ngunit sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang bumaba mula sa langit. Upang labanan ito, sinira ng 8 star na sinaunang Diyos ang lahat ng kanyang mga bituin, ngunit ang kanyang ulo ay tinanggal pa rin. Pagkatapos, nakuha ang ulo at inilagay sa Celestial Realm, at inilagay dito ng hindi kilalang dahilan. Ang puwersa na nagtanggal ng ulo ng sinaunang Diyos ay hindi naglaho sa paglipas ng panahon. Sa halip, naging mga kristal ito. Hindi alam ni Wang Lin kung totoo o mali ang mga ito. Gumagawa lang siya ng haka-haka mula sa mga alam niya. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Matapos magmuni, maingat niyang inilagay ang kristal sa kanyang bag. May mga kristal pa sa leeg ng sinaunang Diyos sa loob ng yelo. Maingat na kinuha ni Wang Lin ang mga kristal at inilagay ito sa kanyang bag. Mahalaga sa kanya ang bawat hakbang na ginawa niya at kinuha niya ang mga kristal isa-isa. Kasama ang naunang kristal, ang kabuuan ay 23. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, tinitigan ni Wang Lin ang sugat sa leeg ng sinaunang Diyos. Wala nang natirang kristal. Pagkatapos mag-isip, si Wang Lin ay aalis na, ngunit bigla siyang napatingin sa sugat at napansin ang isang pulang kislap. Nagpakalat ang kanyang divine sense ngunit wala siyang nakita. Habang nag-iisip, punong-puno ng enerhiya ng pinagmula ng kanang kamay ni Wang Lin at naabot ng enerhiya ng apoy ang yelo. Narinig ang ilang tunog ng pagputok habang ang enerhiya ng pinagmulan ay dumadaan sa yelo at kumakalat papunta dito. Habang humahaba ang lagusan, titig na titig si Wang Lin. Sa isang iglap, nakita ni Wang Lin ang bagay na nagdulot ng pulang kislap. Isang iron sword na natatakpan ng hindi mabilang na mga pulang linya. Ang mga pulang linya ay gumagalaw at nag-uurong sa paligid ng espada. Ang iron sword ay mukhang karaniwan lamang. Walang kakaibang katangian. Ngunit, nang makita ni Wang Lin ang iron sword, agad niyang naramdaman na pamilyar ito, parang nakita na niya ito noon. Bago pa man niya matindaan kung saan niya nakita ang iron sword na iyon, agad niyang naramdaman ang nakakatakot na panganib mula sa mga pulang linya sa paligid ng iron sword. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin.
Nang ang kanyang divine sense ay dumaan sa yelo na nakaharang, hindi niya nakita ang Iron Sword o ang mga pulang linya. Ngunit ngayon na natunaw ang yelo, malinaw itong sumak sa harap ng kanyang mga mata. Dahil sa pag-iingat, maingat na kumalat ang divine sense ni Wang Lin ngunit hindi niya na-detect ang Iron Sword o ang mga pulang linya. Pareho pa rin at walang anumang kakaibang nakita sa ulo. Ngunit malinaw niyang nakikita ang Iron Sword at ang mga pulang linya, kaya't nag-ingat si Wang Lin. Tahimik na umatras si Wang Lin. Ang Iron Sword at ang mga pulang linya sa paligid nito ay napakaastig. Mas mabuting huwag na lang galawin. Habang siya'y umuurong, nakatitig pa rin ang kanyang mga mata sa Iron Sword. May mga kalawang sa Iron Sword, parang isang bagay mula sa mundo. Napakapamilyar. Biglang huminto si Wang Lin at naramdaman niyang parang isang kidlat ang pumutok sa kanyang isipan. Agad siyang napatingin at bumangon ang kanyang mga mata. Hinarap niya ang Iron Sword at huminga ng malalim. Naisip niya. Noong nasa planetang Suzaku, sa loob ng Suzaku Tomb, nakita niya ang parehong Iron Sword, ngunit ang mga marka ng kalawang nito ay iba. Ang Iron Sword ay kinuha ng mensahero ni True Senador. Ang ligaya sa mukha ng mensahero ay isang bagay na malinaw na natatandaan pa ni Wang Lin. Kabanata 1043. Pagkuha ng espada sa pamamagitan ng panganib. Nang makilala ni Wang Lin ang bakal na espada, tumigil siya at nagpakita ng kaunting pag-aalinlangan. Matapos magtamo ng ganitong antas ng pagpapalalim, alam ni Wang Lin na hindi kumpleto ang kanyang pagmana ng alaala at may nawawalang isang napakahalagang bahagi. Malamang na ang impormasyon tungkol sa bakal na espada ay nakatala roon. Ang alaala na iyon ay nasa mga kamay ni True Senador, kaya maaaring siya ang nakakaalam ng pinagmulan ng bakal na espada. Ngunit ang isang bakal na espada na makakapagpasaya kay True Senador ay hindi basta-basta. Kahit na hindi ito ang parehong bakal na espada mula noon, tumpak na pareho pa rin ang hitsura nito. Angkinan ko ba ito? Nag-aalangan si Wang Lin habang inilipat ang tingin mula sa bakal na espada patungo sa mga pulang guhit. Isang nakakatakot na aura ang nagmumula sa mga pulang guhit, na nagbigay kay Wang Lin ng patuloy na pakiramdam ng panganib. Hindi alam ni Wang Lin kung ano ang mga pulang guhit, ngunit malinaw niyang nararamdaman ang kanilang nakakatakot na lakas. Kung aalis siya ngayon, hindi niya kikilalanin ang mga pulang guhit at makakaligtas siya ng buo. Ngunit kung kukunin niya ang bakal na espada mula sa kanila, malamang naaatake siya ng mga pulang guhit. Dahil sa ugali ni Wang Lin, hindi siya mangangahas laban sa hindi kilala. Ngunit ang bakal na espada na nasa harap niya ay labis na nagtutukso sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpakita si Wang Lin ng isang matibay na tingin. Ang yaman ay nakukuha sa panganib. Kung aalis siya ngayon, bagamat ligtas siya, mawawala ang pagkakataong makuha ang bakal na espada. Higit pa rito, nasa Celestial Emperor Cave ito. Kung hindi niya ito kukunin ngayon, baka maging mahirap na bumalik dito sa hinaharap. Ayaw ni Wang Lin na umalis na wala ni isang bagay, lalo na pagkatapos makatagpo ng isang yaman. Matapos magpasya, tinignan ni Wang Lin ang itaas ng hukay. Mula dito, nakita niyang ang tuktok ay tinakpan ng mga yelo at niebe na magkasunod, na nag-iiwan lamang ng ilang maliliit at paikot-ikot na daanan para makadaan ng mga tao. Matapos kalkulahin ang distansya, bumaba siya at nag-isip sandali. Pagkatapos, bigla niyang inilipat ang ulo at tinitigan ang bakal na espada sa kailaliman ng yelo. Pinagkagat niya ang kanyang mga ngipin, bumuo ng isang tanda gamit ang mga kamay, at sumak ang apoy sa kanyang mga mata. Sa puntong ito, sumabog ang buong kapangyarihan ng kanyang Nirvana Scryer Cultivation. Ang 5 bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lumitaw at mabilis na umiikot habang naririnig ang tunog ng mga papong mula sa kanyang katawan. Pumasok ang kapangyarihan ng Ancient God sa kanyang mga braso at walang kalooy niyang kinuyam ang kanyang kamao. Parang kontrolado niya na ang kalangitan, hindi na nagatubili si Wang Lin. Iniunat niya ang kanyang kanang braso. Sa sandaling ito, ang apoy sa kanyang mga mata ay sumabog at ang kanyang orihinal na enerhiya ay nagtipon sa kanyang kanang kamay. Nang umabot siya, isang napakalaking dagat ng apoy ang lumitaw sa harap ng kanyang kanang kamay. Bumuo ng tanda ang kanang kamay at ang dagat ng apoy ay tumama patungo sa ulo. Ang mga apoy ay tumakip sa ulo, at ang yelo ay agad na nagsimulang matuno sa isang napakalaking sukat. Ang mga apoy ay agad na pumasok sa daanan sa yelo malapit sa sugat na ginawa ni Wang Lin kanina. Agad na nakarating ang mga apoy malapit sa bakal na espada. Kaagad na kumilos ang mga pulang guhit at nag-uunat ng diretsyo. Malalaking sanga ang lumabas mula sa mga pulang guhit, at nagbuga sila ng malaking halaga ng pulang usok sa mga apoy. Isang malakas na tunog na parang isang pagsabog ng langit ang umalingaw ng mapawi ng pulang usok ang dagat ng apoy at itulak ito pabalik. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at hindi nagatubili na iluwa ang isang bibig ng purong orihinal na enerhiya. Matapos lumabas ang purong orihinal na enerhiya, parang nagbuhos ng langis sa apoy. Naglabasan ng malalaking bitik sa yelo at bigla itong gumuho.
Walang katapusang mga piraso ng nagliliyab na yelo ang nagsipagkalat sa iba't ibang direksyon at bumangga sa mga malalaking piraso ng yelo sa paligid. Ngayon na nawala ang yelo, ang ulo ng Ancient God ay malinaw na nakita ni Wang Lin. Matagal na itong nandoon sa yelo kaya nang mawala ang yelo, nagsimulang mabulok ang ulo ng Ancient God. Kasabay nito, ang amoy ng nabubulok na laman ay pumuno sa buong lugar. Ang ulo ng Ancient God ay mabilis na nabulok at hindi nagtagal ay naging isang dambuhalang bungo. Ang bungo na ito ay ganap na itim at may isang nakakagulat na pulang usok sa loob nito na patuloy na yumuyugyug. Ang pinagmula ng mga pulang guhit ay nasa loob ng pulang usok na ito, at ilang guhit ay patuloy na nakabalot sa bakal na espada. Pagkagulong ng yelo, si Wang Lin ay naging isang anino at tumakbo patungo dito. Agad niyang kinuha ang bakal na espada. Sa sandaling nahawakan niya ang bakal na espada, ang orihinal na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay sumabog ng walang pag-aalinlangan. Agad na naging isang dagat ng apoy ang paligid niya. Pumasok din ang apoy sa bakal na espada at agad na umikot sa mga pulang guhit na nakapalibot dito. Kasabay nito, ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng kamao at ang kapangyarihan ng Ancient God ay pumasok sa kanyang kaliwang kamay. Agad niyang itinulak ang kamao. Habang nagpapalakas siya, ang anyo ng Ancient God ay lumitaw sa likod niya at tumama rin ang kamao. Ang ilan sa mga pulang guhit sa paligid ng bakal na espada ay agad na nabasag ng tamaan ng kamao ng Ancient God at ng dagat ng apoy. Ang ibang mga guhit ay umatras ng kaunti. Isang malakas na sigaw mula kay Wang Lin, hinailan niyang pabalik ang kanyang kanang kamay at nakaligtas na ang bakal na espada mula sa pagkakabalot ng mga pulang guhit. Totoo na ngayong hawak na ni Wang Lin ang espada. Isang kislap ng liwanag bago ito nawala nang ilagay ni Wang Lin ang espada sa kanyang bag. Ginawa ni Wang Lin ang lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumalon siya at lumipad patungo sa exit sa itaas. Ang kamao ng Ancient God at dagat ng apoy ni Wang Lin ay tumama sa pulang usok. Biglang lumaki ang pulang usok at nakipagbanggaan sa dagat ng apoy, at isang malakas na tunog ang nagsimulang mag-echo. Ang pulang usok ay ganap na nawala, at isang anyo ang lumitaw sa loob nito. Imposibleng makita kung lalaki o babae ang anyo, at pinalilibutan ito ng walang katapusang mga pulang guhit. Mabigat na binuksan ng anyo ang mga mata at malamig na tinitigan si Wang Lin na tumatakas bago magbigay ng isang nakakatakot na sigaw. Habang umaatungal ito, ang walang katapusang bitik ay lumitaw sa mga yelo sa paligid. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng yelo, at ang mga katawan na nakatago sa loob nito ay parang nabuhay. Bawat isa ay pinalilibutan ng isang pulang glow. Pairs ng mga pulang mata ang lumitaw sa kailaliman ng hukay at nagtuon kay Wang Lin na tumatakas mula sa hukay. Roar! Isang sigaw na parang malupit na hayop ang umalingaw sa loob ng hukay. Katulad ng sigaw mula sa anyo. Ang sigaw ay umabot sa kalangitan at bumuo ng isang bagyong tumataas. Sa kailaliman ng hukay, ang sigaw ay umalingaw ng malakas. Ang lahat ng mga katawan ng Celestial na nagising ay nagsimulang tumakbo patungo kay Wang Lin na nasa ilalim ng mga ito. Sa puntong ito, si Wang Lin ay lumulutang sa hangin, at ang kakaibang anyo sa ibaba niya ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang mga pulang guhit ay gumagalaw. Makikita mo lang ang mga ito at magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kakaibang bagay. Ang kakaibang anyo na ito ay kalahating transparent at wala itong mga internal na organo. Mayroon lamang pulang vortex sa loob ng katawan nito. Napakabilis nito at mabilis na nakalapit kay Wang Lin. Sa sandaling ito, mayroong walang katapusang mga katawan ng mga patay na may mga pulang mata sa itaas, at ang kakaibang anyo sa ibaba. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang mabilis siyang tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Ang mga katawan ay hindi mabilis. Bagamat sila'y mabagsik, hindi sila matalino. Ang kanilang mga antas ng pagsasanay ay limitado, nasa paligid lamang ng yin at yang na yugto. Makikita ni Wang Lin ang mga pulang guhit na kumikislap sa pagitan ng kanilang mga kilay gamit ang kanyang pinakamataas na Nirvana Scryer na pagsasanay. Ang sandali ng krisis na ito ay nagdulot sa kanya ng hindi matinding pag-iisip. Lumilipad ng buong bilis, gumagalaw siya tulad ng isang anino at agad na dumadaan sa ilang mga katawan na lumalapit sa kanya. Nang dumaan sila, bumuo ng espada ang kanang kamay ni Wang Lin at mabilis na itinuro sa pagitan ng mga kilay ng mga katawan. Ang tunog ng pagragasa ay umalingaw habang ang mga katawan ay nasunog at naging parang mga bola ng apoy. Ang mga pulang guhit sa pagitan ng kanilang mga kilay ay dahan-daang nawala. Nagpatuloy si Wang Lin na umuusad nang hindi tumitigil. Ang kanyang pinakamataas na Nirvana Scryer na pagsasanay ay gumagana sa kanyang pinakadakilang kapasidad at ang mga apoy ay pinalibutan ang kanyang katawan. Tuwing makakakita siya ng katawan, itinuturo niya ito. Habang ang dagat ng apoy ay dumadagsa, ang mga katawan ay naging mga nagliliyab na bangkay. Lahat sila ay nagbasag at ang mga pulang guhit sa loob nila ay nawasak. Habang ang anyo ay humahabol, lalo pang naging malamig ang mga mata nito at patuloy itong umaatungal. Ang mga guhit mula sa katawan nito ay bigla na lamang naging mga espada na mabilis na tumama kay Wang Lin.
Sa pagdaan ng daan, si Wang Lin ay gumagalaw tulad ng tubig. Matapos sirain ng 12-12 ng mga katawan, may mga hindi mabilang na mga katawan pa rin sa itaas niya. Sa ibaba, ang anyo ay patuloy na humahabol na parang baliw, at ang mga espada ay mabilis na papalapit. Pati si Wang Lin ay naramdaman ng pangangaliskis ng kanyang anit sa lahat ng ito. Habang papalapit ang mga espada, kumislap ang asul na liwanag sa kanang mata ni Wang Lin at ang asul na kalasag ng liwanag ay lumitaw upang harangan ang mga espada. Ang tunog ng pagputok ay umalingaw na parang malalakas na pagsabog. Ang asul na kalasag ng liwanag ay itinulak pabalik patungo kay Wang Lin. Nang makita niyang papalapit na ang anyo, ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng kaunting kabaliwan, at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang tanda at sumigaw, tawagin ng hangin. Biglang lumitaw ang itim na hangin mula sa kanyang kanang kamay. Ang itim na hangin na ito ay hindi na kasing lamig ng dati, ngunit naglalaman ng matinding init. Ang itim na hangin ay naging 5 dragons, at umakyat sila pataas na may kasamang alingaw ng isang malakas na sigaw. Ang 5 itim na dragons ay pawang napapalibutan ng nagliliyab na apoy na parang naging kulay lila. Habang umakyat sila pataas, isang malalakas na tunog ang umabot sa buong hukay. Ang lugar na ito ay agad na napuno ng hindi maipaliwanag na init, ngunit walang epekto ito kay Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng apoy habang siya ay sumugod pataas. Habang ang init ay patuloy na sumasabay, ang 5 itim na dragon ng apoy ay dumaan ng walang kahirap-hirap. Ang lahat ng mga katawan ay pinaghati-hati at nilamon ng mga ito. Ang lahat ng mga glacier ay natunaw at ang mga alon ng puting usok ay tumulong pataas. Ang mga katawan na tumalon upang harangan si Wang Lin ay bumagsak sa ilalim ng atake ng 5 itim na flaming dragons. Ang 5 dragons ay tumakbo ng mabilis, at ang bilis ni Wang Lin ay umabot na sa kanyang limitasyon sa loob ng mga apoy. Ginamit ni Wang Lin ang kanyang pinakamataas na Nirvana Scryer na pagsasanay at ang kanyang katawan ng Ancient God ng walang pag-aalinlangan. Ang Star-Marked Sable sa kanyang balikat ay nakakapit sa kanyang mga damit gamit ang tela at humahawak sa buhok ni Wang Lin gamit ang kanyang bibig. May takot sa mga matatalinong mata nito. Patuloy na tumatakbo pataas ang mga apoy, at dumating ang mga ito ng mas mabilis at mas mabagsik habang umuusad. Hindi nagtagal, naging isang haligi ng apoy ito na Tumchuan S sa buong hukay. Ang mga apoy ay damaloy palabas mula sa hukay na parang isang sumabog na bulkan. Ang katawan ni Wang Lin ay napapalibutan ng 5 itim na flaming dragons nang siya ay umalis mula sa malalim na hukay at bigla niyang tiningnan pababa. Kabanata 1044. Pagkalito. Hinabol ng anyo si Wang Lin ng malapitan. Ang malamig at walang awang mga mata nito ay nakatutok kay Wang Lin habang sumusuong ito pataas. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin, at itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro pababa. Biglang umatungal ang 5 itim na dragons ng apoy at sumugod pababa sa malalim na hukay. Sa sandaling iyon, para itong isang bulkan na biglang nagbaligtad. Ang mga apoy na sumabog ay muling umaagos pabalik. Ang matinding alon ng init ay damaloy pababa. Ang 5 itim na dragon ng apoy ay sumugod sa hukay sa isang kisap mata. Sila ay nagtakbuhan patungo sa anyo at sinubukang lamunin ito. Boom! Isang tunog na parang lindol ang umalingaw, at ang buong yungib at ang lupa ay sumabog sa lakas. Ang 5 itim na dragon ng apoy ay parang 5 kidlat na itim. Pumutok sila nang makatagpo ang anyo, nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na pagsabog. Ang malalakas na tunog ng kulog ay nagsanib sa kanilang mga sariling echo at naging tanging tunog na maririnig habang kumakalat. Malalaking bato ang nahulog mula sa mga pader ng hukay, na parang ang buong hukay ay gumuho. Ang mga alingaw ng apoy at galit na mga roars ay nagmumula sa loob ng hukay. Hindi inusisa ni Wang Lin ang kinalabasan ng labanan. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang Summon the Rain. Biglang lumitaw ang mga patak ng ulan. Ang mga kristal ng ulan na lumulutang sa paligid ni Wang Lin ay napakaganda. Ang mga patak ng ulan ay pumuno sa buong yungib at tila nandoon sa lahat ng dako. Nagdulot ito ng isang damp na pakiramdam sa buong yungib. Nagawang sumipsip ng mga patak ng ulan ng mga bakas ng origin energy, na nagdulot sa bawat patak ng ulan na maging napakalakas. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Matapos magsimula ang 5 itim na dragon ng apoy pababa sa hukay, bumuo ng sil si Wang Lin gamit ang kanyang kamay at itinutok ito pababa. Lahat ng mga patak ng ulan ay nagsimulang dumaan pababa tulad ng mga meteor, tumama sa bumabagsak na hukay. Rumble, 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 rumble. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umabot sa sukdulan nang bumagsak ang Summon the Rain sa hukay. Ang bawat patak ng ulan ay naglalaman ng origin energy ni Wang Lin, kaya't sila'y sobrang init. Pagkatapos tumama ang bawat patak sa mga bato, ang mga bato ay magiging pula at pagkatapos ay masusunog hanggang maging abo. Karamihan ng mga batong nahulog mula sa hukay ay tinusok ng mga patak ng ulan. Bilang resulta, narinig ang mga tunog ng pagsisisling at malaking dami ng gas.
Mukhang marami, ngunit hindi ito sapat upang ipakita ang kasalukuyang pinakamataas na Nirvana Scryer na pagsasanay ni Wang Lin. Noong nasa kalagitnaan ng Nirvana Scryer, ang kanyang mga spell ay naglalaman na ng isang tiyak na lakas. Ngayon na nasa tuktok na siya ng Nirvana Scryer, nagagawa niyang ipakita ang ilan sa tunay na lakas ng mga spell na gusto ni Baifan na gamitin. Matapos gamitin ni Wang Lin ang Summon the Rain, ang mga walang katapusang patak ng ulan ay bumagsak, na nagdulot ng pagkawasak ng hukay. Patuloy ang mga malalakas na tunog habang ang mga batong nahulog ay nagsisilbing pagtatangka upang punan ng hukay. Kasama ng Call the Wind, ang dalawang spell mula kay Baifan ay nagkaroon ng pagbabago. Wala ng oras si Wang Lin upang obserbahan ang pagbabagong ito. Matapos gamitin ang Summon the Rain, agad niyang tinahak ang direksyon patungo sa restriction sa palasyo. Kanina, inaral ni Wang Lin ang mapa. Hindi lang ang mapa ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa daraanan, kundi pati ang mga restrictions ay minarkahan. Sa sandaling ito, may isang kagubatan ng kawayan sa harapan ni Wang Lin. Ang kagubatan ng kawayan ay mukhang maganda, ngunit alam ni Wang Lin na mayroong libu-libong restriction sa loob nito. Kung isang restriction ang ma-trigger, agad nitong i-activate ang iba at wawasakin ang sinumang papasok. Si Wang Lin ay gumalaw ng mabilis at pumasok sa kagubatan ng kawayan. Pagkapasok niya, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa likuran niya. Sandali lamang, isang galit na roar ang umabot. Ang anyo ay nakalusot sa lahat ng mga itinapon ni Wang Lin at sumugod palabas mula sa malalim na hukay. Ang anyo ay nanatiling translucent, ngunit karamihan sa mga pulang guhit sa paligid nito ay nawasak na. Mukhang nasa masamang kalagayan ito. Tila ang atake ni Wang Lin kanina ay nagdulot ng pinsala dito. Pagkatapos sumugod palabas mula sa malalim na hukay, agad nitong nakita si Wang Lin na papalapit sa kagubatan ng kawayan. Ang intensyon ng pagpatay ay sumak sa mga mata nito at nagbigay ito ng isang malakas na roar kay Wang Lin. Roar. Ang roar ay yumanig sa buong mundo, at ilang mga surrounding restrictions ay na-trigger ng roar na iyon. Ngunit bago pa man maipakita ang buong lakas nila, lahat ng ito ay nagwasak isa-isa. Pati ang lupa ay nagsimulang mag-crack na parang baliw, at isang hangin ng damaloy patungo sa mataas na langit. Ang mga baluktot na alon ay lumitaw sa harap ng anyo kasabay ng roar. Pumasok ito sa mga alon at sumugod kay Wang Lin ng mabilis. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam ni Wang Lin kung ano ito. Bagamat fugis tao, may kakaibang hitsura ito, lalo na ang mga mata nito. Kung titingnan mo ang mga mata nito, hindi mo iisipin na ito ay tao. Bagamat tumatakbo si Wang Lin, hindi pa rin niya nawala ang mata sa anyo gamit ang kanyang divine sense. Hindi pa rin niya nakita ang anyo na gumagamit ng spell. Kahit na ipinaputok nito ang mga pulang guhit mula sa katawan nito, tila ito ay isang instinctive na galaw lamang. Habang pinagmamasdan ito, lalong naging kakaibang para sa kanya. Ang talagang ikinababahala niya ay ang katotohanan na ang nilalang na ito ay nabubuhay sa loob ng ulo ng Ancient God. Nandoon ba ito bago mamatay ang Ancient God, o pumasok ba ito pagkatapos mamatay ang Ancient God? Kung pumasok ito pagkatapos mamatay ang Ancient God, hindi ito magiging malaking issue. Ngunit kung nandoon ito bago, may kinalaman ba ito sa kamatayan ng 8-star Ancient God? Maaaring hindi ba nauugnay ang kamatayan ng 8-star Ancient God sa daw ng Ethereal Heavens tulad ng inaasahan ko? Alam ni Wang Lin na medyo katawa-tawa ang kanyang mga spekulasyon dati, kaya't pati siya ay hindi sigurado. Pagkatapos makita ang humanoid phantom, mas lalo niyang hindi na sigurado sa kanyang dating spekulasyon. Ano nga ba ang nangyari noong panahong iyon? Sino ang pumatay sa 8-star Ancient God at pumutol sa ulo nito? Bakit nakuha ng mga Celestial ang ulo na iyon? Ang mas nagpapalabo kay Wang Lin ay kung nakuha ng mga Celestial ang ulo, bakit hindi nila napansin ang bakal na espada? Bakit hindi nila kinuha ang bakal na espada? Maraming katanungan ang pumuno sa isipan ni Wang Lin, ngunit wala na siyang oras upang mag-isip. Ang roar ng anyo ay malapit nang dumating. Humarap si Wang Lin at tinitigan ang humanoid phantom na mabilis na papalapit bago siya pumasok sa kagubatan ng kawayan. Lahat ng ito ay isinagawa ni Wang Lin ng may plano. Pati ang kagubatan ng kawayan ay isinuri na niya sa mapa. Pagpasok ni Wang Lin sa kagubatan ng kawayan, bigla siyang nawala. Ang roar ng humanoid phantom ay umabot at sumugod patungo sa kagubatan ng kawayan. Ngunit bigla itong tumigil sa labas ng kagubatan. Malamig itong tumingin sa kagubatan ng kawayan at nagpakita ng kaunting pag-iingat. Subalit, ilang sandali lang, nawala ang pag-iingat at pinalitan ito ng pagkabahala. Nagbigay ito ng ilang mga roars habang paikot-ikot sa kagubatan ng kawayan. Ang mga pulang guhit sa paligid nito ay nagsimulang magbaluktot, pagkatapos ay tumigil sa pag-aalinlangan at sumugod sa kagubatan ng kawayan. Sa isang kislap, ang humanoid phantom ay nawala. Sa sandaling magbalik ito, may kislap ng liwanag sa likod ng kagubatan ng kawayan, at lumabas si Wang Lin. Maingat niyang tiningnan kung saan nawala ang humanoid phantom at pagkatapos ay ang kagubatan ng kawayan bago siya maingat na lumiko sa gilid.
Sa isang hakbang, bigla siyang nawalan ng malay. Nang maibalik ang kanyang paningin, nakalabas na siya mula sa kagubatan ng kawayan. Bagamat mahirap para kay Wang Lin na sirain ang mga restrictions dito sa kasalukuyang kaalaman niya, makakapasok siya sa ilan sa mga restrictions nang hindi ito ina-activate. Lahat ito ay dahil sa impormasyon mula sa mapa. Halimbawa, ang kagubatan ng kawayan ay ganito. Bagamat matibay ang kagubatan ng kawayan, mas malakas ang humanoid phantom. Marahil hindi ito magtatagal sa restriction na ito. Mas mabuti pang umalis ako agad at pumasok sa kalaliman ng yungib na ito. Tumingin si Wang Lin sa harap sa mga pavilion. Isang madilim na fog ang bumabalot sa lugar. Mula sa malayo, makikita ang isang kanto ng isang palasyo mula sa loob ng madilim na fog. Iyon ang sentro ng buong yungib, ngunit alam ni Wang Lin na ito ay pinto lamang patungo sa pangalawang palapag. Bago niya makita ang mapa, medyo nalilito si Wang Lin tungkol sa yungib na ito at hindi alam kung saan pupunta. Ngunit ngayon, maliban na lamang sa ilang huling palapag, alam na niya ang buong istruktura ng yungib. May kabuuang 9 na palapag, at ang bawat palapag ay may ganap na ibang arkitektura. Ang mga restrictions ay nagiging mas malakas sa bawat palapag. Ang mga restrictions sa unang palapag ay hindi mahina, ngunit habang papalalim, ang lakas ng mga restrictions ay umabot sa nakakatakot na antas. Ito ang tunay na Celestial Emperor Cave. Dati, kapag pumasok ka mula sa labas, dadalhin ka rito. Ngunit ang paglilipat kanina ay na-interrupt ng nagkalat na demonyo na may bote, kaya't lahat ay na-transfer sa bote world. Pagkatapos nating umalis, tinawag niya ang Celestial Burial Pool at nagdulot ng pagkawasak nito upang muling magkalat ang lahat. Ang layunin niya ay maligaw tayo sa loob ng Celestial Emperor Cave. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Bagamat may mapa siya, hindi ito kumpleto. Naglalaman lamang ito ng mapa para sa unang 7 palapag. Ang huling 2 palapag ay tila tinanggal mula sa jade ng isang tao. Napansin ito ni Wang Lin noong unang nakuha niya ang jade, at pagkatapos ikumpara ito sa Celestial Emperor Cave, mas lalo siyang naging tiyak. Habang nag-iisip, itinagilid ni Wang Lin ang kanyang paa at naglakad ng pasulong. Pagkatapos ng kagubatan ng kawayan, may isang maliit na paved road. Ito ay ginawa ng malalaking piraso ng Celestial Jade at nagbigay ng banayad na kislap. Nakatayo sa daan, maingat na tiningnan ni Wang Lin ang madilim na fog sa harap niya bago siya sumugod ng direkta. Kabanata 1045. Pseudo-Nirvana Void. Maraming mga bulaklak ang nakatanim sa mga gilid ng landas. Iba't ibang klase ng mga bulaklak ang naruroon at napakaganda ng kanilang itsura. Subalit, ang mga ito ay puno ng mga pagharang, at isang pagsagi lamang ay maaaring mag-activate ng mga ito. Ang mga ito ay maaaring mag-atake, mag-trap, o mag-transport sa iyo sa ibang lugar. Kung wala kang kaalaman ukol dito, mahirap maglakad ng 1 pulgada lang sa Celestial Emperor Cave. Pati ang mga Celestial Jade sa landas na ito ay puno ng mga restriction. Kung ang mga paa mo ay hindi mapapadpad ng tama, depende sa direksyon ng iyong lakad, mai-activate ang mga restriction. Gayunpaman, wala ni isa sa mga ito ang nakatali sa buhay ni Wang Lin. Kahit na ang mapa ay hindi naglalaman ng mga paraan upang sirain ang mga ito, mayroon itong detalyadong paliwanag tungkol sa mga ito. Kung ang iba ay makakakuha ng impormasyong ito, maaaring hindi ito magamit. Ngunit si Wang Lin ay isang master ng mga restriction, kaya gamit ang impormasyong ito, madali niyang matutuklasan ang solusyon. Malaking tulong ito sa kanya. Ngunit sa kalikasan ni Wang Lin, hindi siya ganap na nagtitiwala sa mapa sa Jade. Bagaman mabilis siyang gumalaw, patuloy niyang check ang mga impormasyon mula sa mapa kung ito ay tama. Habang siya ay gumagalaw, hinaplos niya ang bag ng pag-iingat at ang bakal na espada na kinuha niya mula sa multo ay lumitaw sa kanyang kamay. Iniwasan niya ang kanyang divine sense sa espada. Bagaman mukhang normal, nakatagpo si Wang Lin ng isang malakas na paglaban sa loob nito. Parang may kapangyarihan na nagtatago sa loob na pumipigil sa kahit anong divine sense na pumasok dito. Lalo na, ang paglaban mula sa mga kalawang ay ang pinakamalakas. Matapos i-withdraw ang divine sense, nag-isip si Wang Lin. Anong klaseng espada ito? Tinitigan ni Wang Lin ang mga kalawang at naaalala ang hitsura ng mensahero ni True Senador nang makita niya ang parehong bakal na espada. Mukhang natagpuan nito ang isang makapangyarihang yaman, ngunit ang tinitingnan ng mensahero ni True Senador ay hindi ang bakal na espada mismo, kundi ang mga kalawang sa espada. Nakapako ang mata ni Wang Lin sa kalawang at iniangat ang kaliwang kamay upang marahang panasan ang mga kalawang. Nang tingnan ang kaliwang kamay, nakakita siya ng mga pulang kalawang. Ipinatong niya ang kamay sa ilong at naamoy ang isang bahagyang amoy ng isda. Ordinaryong kalawang lang pala. Nakakunot ang noo ni Wang Lin at ibinaba ang kaliwang kamay. Ngunit sa sandaling gumalaw ang kamay niya, isang punit na tunog ang narinig at isang bitik ang lumitaw kung saan dumaan ang kaliwang kamay niya. Ang mas nakakagulat pa kay Wang Lin ay ang mga bulaklak sa paligid na biglang nagniningning ng pula. Tapos ang lahat ng mga bulaklak ay nalanta at ang mga restriction sa mga ito ay tahimik na nag-collapse.
Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag habang tinititigan ang dagat ng mga bulaklak na naging guho. Tiningnan niya ang kalawang sa kanyang kaliwang kamay. Matapos umatras ng ilang hakbang, itinuro ni Wang Lin ang kaliwang kamay na may kalawang sa ibang dagat ng bulaklak. Agad itong nalanta at naging walang silbi na lupa. Nawala ang kalawang sa daliri ni Wang Lin. Huminga si Wang Lin ng malalim at tumitig sa kalawang sa bakal na espada. Lubos siyang naguluhan. Matapos mag-isip ng kaunti, pinatigas niya ang mga ngipin at binuksan ang pangatlong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagbukas ng pangatlong mata, isang pulang liwanag ang lumabas at pinalibutan ng bakal na espada. Ang enerhiyang pinagmulan ay lumabas at tumama sa mga kalawang. Sa ilalim ng kanyang tingin, agad na nakita ni Wang Lin na ang bakal na espada ay dahan-daang nagiging transparent, ngunit ang mga kalawang ay hindi nagbago at nanatiling normal. May isang hindi nakikitang enerhiya na gumagalaw sa loob ng bakal na espada at dumadaloy dito. Nang makontak ito ng pinagmulan ng enerhiya mula sa pangatlong mata ni Wang Lin, ito ay damaloy palabas na parang nais nitong lunukan ang pinagmulan ng enerhiya. Nagdesisyon si Wang Lin na putulin ang spell at bawiin ang pinagmulan ng enerhiya. Nagsara rin ang pangatlong mata. Ang hindi nakikitang enerhiya ay nagpos sandali bago dahan-daang umatras pabalik at patuloy na damaloy sa loob ng bakal na espada. Punong-puno ng pagkalito, tuluyang hindi maintindihan ni Wang Lin. Si Wang Lin ay huminga ng malalim at papasok na sana ng isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Tumingin siya sa bakal na espada, at pagkatapos tingnan ng sukat nito, nagbago ang ekspresyon niya. Hinaplos niya ang bag ng pag-iingat at 5 sinag ng gintong liwanag ang lumabas. 5 mga kaluban ng espada ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Nakuha niya ang mga ito sa planetang Suzaku, at hindi pa niya alam kung gaano ito kapakipakinabang. Alam lang niya na kapag ipinapasok ang isang flying sword sa isa sa mga ito, mas lalakas ang kapangyarihan ng espada. Matapos kunin ang 5 kaluban ng espada, inabot ni Wang Lin ang kanan niyang kamay at ipinasok ang bakal na espada sa isa sa mga kaluban. Ang espada ay tumugma ng perpekto sa kaluban ng espada na walang kahit 1 sentimetrong labis. Subalit, nang ipasok ito sa kaluban ng espada, walang pagbabago. Inilabas ni Wang Lin ang bakal na espada at sinubukan ito sa ibang kaluban. Nang ipasok ito sa pangatlong kaluban, ang mga runa na nakaukit sa kaluban ng espada ay naglabas ng matinding liwanag. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa bakal na espada at kaluban ng espada. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap sa tuwa habang hawak ang kaluban ng espada, huminga ng malalim at dahan-daang hinayla ang bakal na espada. Sa sandaling medyo nahila ang bakal na espada mula sa kaluban ng espada, ang nakakatakot na aura ay lalong lumakas, parang may hindi maipaliwanag na kapangyarihan na nakatago sa loob. Kapag ganap na nahugot ang bakal na espada, isang nakakatakot na puwersa ang lilito. Nakaramdam si Wang Lin ng katulad na lakas mula sa isang yaman na dating pag-aari ng ibang tao. Ang may-ari ng yaman na iyon ay patay na. Ito ay si Esteemed Zuan Bao. Ang magic treasure niya ay ang Pseudo-Nirvana Void Arrow. Pseudo-Nirvana Void, ang mga mata ni Wang Lin ay nagkaroon ng kakaibang liwanag. Hindi niya hinayla ang espada. Sa halip, ibinalik niya ito sa kaluban na may halong kasabikan. Tapos mabilis siyang umusad. Pumunta siya ng mabilis tulad ng isang sinag ng liwanag at dumaan sa makitid na landas. Sa isang iglap, nakarating siya sa tabi ng isang pavilion. Hindi kalakihan ng pavilion na ito. Mayroon lamang itong 2 palapag. Mukhang karaniwan lamang, ngunit ayon sa mapa, ito ang unang eye ng restriction sa unang palapag. Tanging kapag nabuksan ang lahat ng 8 mata, magkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa itim na usok. Pagkatapos masusing pagtingin sa pavilion, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at napansin niyang ang mga restriction sa pavilion ay nawasak na ng iba. Sa itsura ng restriction na ito, hindi ito nabasag matagal na. Naging maingat si Wang Lin. Malinaw na hindi siya ang nag-iisa na nakakaintindi ng mga restrictions dito. Nang gumuho ang Celestial Burial Pool, nagsiwalay-siwalay ang lahat. Tiyak na may mga taong nakabasag ng restriction bago ako. Hindi ko lang alam kung sino sila. Tumingin si Wang Lin sa paligid. Ang unang palapag ng Celestial Emperor Cave ay hindi kalakihan at madaling masakop ng isang divine sense. Gayunpaman, maliban na lang kung baliw ang isang tao, walang magsusubok na ikalat ang kanilang divine sense sa lugar na puno ng mga restrictions. Maging ang All-Seer ay magkakaroon ng mga pag-aalala, at maliban na lang kung sa pilitin siyang inipit, hindi siya gagawa ng ganoon. Matapos mag-isip saglit, dumaan si Wang Lin sa paligid ng pavilion at pumasok sa damuhan. Ang mga mata niya ay kumislap ng mga senyales ng deduksyon. Hindi siya tumigil at patuloy na naglakad pasulong. May mga paliwanag sa mapa ukol sa mga restrictions sa demuhang ito. Dumaan si Wang Lin sa damuhan ngunit hindi na-activate ang alinman sa mga restrictions. Sa isang saglit, nakatawid siya sa damuhan. Sa hilagang silangan na sulok ng unang palapag,
Ang lalaking nakasuot ng itim at may nakatagong dragon mark ay nakatingin sa pavilion ng malamig. Sa kabilang dako ng pavilion, may isa pang tao. Isang magandang babae na nasa katamtamang edad. Nakatingin siya sa lalaki sa itim sa pamamagitan ng pavilion, ang mukha niya ay puno ng matinding kalungkutan. Fellow cultivator, isang simpleng restriction lang ito. Bakit mo ito kinakailangan kunin mula sa akin? Ang boses ng babae ay medyo hoarse ngunit maganda. Naipit siya sa isang restriction dahil sa pagbagsak ng Celestial Burial Pool. Buti na lang at hindi masyadong malakas ang restriction, kaya't hindi tumagal at nakalabas siya agad. Nang makita niya ang itim na usok, nag-isip siya ng kaunti, at dahan-dahang umusad. Hindi siya masyadong nag-alala tungkol sa batang babae sa kulay rosas na kasama niya. Sa tulong ng kayamanang ibinigay sa kanya ng senior sister ng batang babae, hindi siya dapat mapahamak. Ngunit masyado ng marami ang mga restriction sa Celestial Emperor Cave. Habang naglalakbay siya, maraming mga panganib ang hinarap niya, at sa wakas, nakarating siya dito matapos ang isang matinding paglalakbay. Nang makita niya ang pavilion, agad niyang napansin na iba ito. Nang papalapit na siyang magmasid ng mabuti, dumating ang lalaki sa itim mula sa kabilang dako. Kung isang ordinaryong restriction lang ito, bakit hindi mo na lang ito ipasa sa akin, fellow cultivator? May halong pangungutya sa mga mata ng lalaki. Isang hakbang siyang lumapit at malapit na siyang pumasok sa pavilion. Biglang kumislap ang hangarin ng pagpatay sa mga mata ng magandang babae at agad siyang sumugod, iniwan ng isang after image. Nakangisi ang lalaki sa itim habang ang kanang kamay niya ay bumuo ng isang seal at pinindot ang kamay na iyon. Isang itim na usok ang lumitaw. Naging isang dragon ito at sinubukang lumunin ang magandang babae. Inabot ng babae ang kanyang ulo at kumuha ng 3 hibla ng buhok. Ipinatong niya ito at binanggit ang isang kakaibang incantation. Ang 3 hibla ng buhok ay naging 3 itim na python na may blood red na bibig at sumugod patungo sa dragon-shaped na itim na usok. Pareho silang malalakas na cultivator, kaya nang magsalpuko ng kanilang mga spell, isang bagyong sumak at malalalim na tunog ng pagkabagsak ang umalangaw-ngaw. Ngunit hindi ito kumalat ng malayo. Lahat ng ito ay nanatili sa loob ng 1,000 talampakan. Pareho nilang naiisip na hindi sila makakapag-ingay at hindi makahihila ng atensyon ng iba dito. Pinipigilan nito ang volatility ng labanan, at pareho nilang gustong tapusin ito ng mabilis. Bakit hindi mo nalang pupuntahan ang palasyo na napapaligiran ng itim na usok sa gitna imbis na kunin ito mula sa akin dito? Ang kamay ng magandang babae ay bumuo ng isang seal at 5 kulay na ilaw ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Naging 5 espada ito at sumugod paaban. Ipinagpag ng lalaki sa itim ang kanyang manggas at isang flying sword na nababalot ng itim na usok ang lumitaw. Umiikot ito sa kanya ng 1 beses bago sumugod at bumangga sa 5 espada, na nagdulot ng matalim na tunog ng pagkabagsak. Baliw! Bakit hindi mo nalang ito puntahan? Bagamat isang pavilion ang lugar na ito, mayroong transfer array sa loob. Tiyak na magdadala ito sa isang storage space. Alam mo lahat ito, kaya bakit pa itinatago? Nananatiling neutral ang ekspresyon ng magandang babae ngunit may kumislap na kalupitan sa kanyang mata. Katulad ng sinabi ng lalaki. Nang dumating siya dito, napansin niya ito, at iyon ang dahilan ng kasalukuyang hidwaan. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga kayamanan, lumakas ang tunog ng salpukan at nagsimulang kumalat. Kumislap ang mga mata ng magandang babae at agad niyang sinabi, pantay lang ang lakas natin. Mapapansin tayo ng iba bago natin matapos ang labanan na ito, kaya't bakit hindi natin pagsaluhan ang kayamanang nakuha natin sa transfer array? Tumingin ang lalaki sa itim sa magandang babae at tumango. Hindi na sila nag-aksaya ng salita at agad nilang kinuha ang kanilang mga kayamanan at sabay na pumasok sa pavilion. Ngunit, nang pumasok sila, parehong tumingin sila sa parehong direksyon. Doon, may isang tao na lumalabas mula sa pavilion. Ang taong iyon ay si Wang Lin. Agarang nakita ni Wang Lin ang 2 tao sa loob ng pavilion. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang huminto. Pagkatapos makita si Wang Lin, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mga mata ng lalaki sa itim. Si Wang Lin, sa kabilang banda, ay nagulat nang makita ang magandang babae. Mas lalo pang kakaiba ang kanyang cultivation. Noong unang beses ko siyang nakita, bagamat may kapangyarihan siya ng isang Nirvana Cleanser Cultivator, parang nasa unang yugto pa lang siya ng Nirvana Scryer. Pagkatapos, sa mga sumunod na pagkakataon, nasa kalagitnaan pa rin siya ng Nirvana Scryer. Ngunit ngayon, nasa tuktok na siya ng Nirvana Scryer stage. Nagtatago ba siya ng cultivation, o mayroon ba siyang bagong breakthrough? Maingat na pinagmasdan ni Wang Lin ang 2 tao. Malinaw na nakita niya ang lihim ng pavilion. Sa katunayan, ipinakita ng mapa na may transfer array papunta sa isang storage space sa loob ng pavilion. Kahit na walang mapa, nakita na ni Wang Lin ang transfer array sa loob. Nag-isip saglit ang magandang babae habang tinitingnan si Wang Lin, at saka siya mabanggit, narito rin si fellow cultivator Wang.
Pwede ba tayong tatlo magtulungan at hatiin ang mga kayamanang makukuha? Bago pa magsalita si Wang Lin, yumanig ang lupa at isang galit na pag-angal ang dumating mula sa malayo. Wala siyang makita nang tinitingnan niya ang malayo. Sobrang dami ng mga restrictions sa Celestial Emperor Cave, at ang mga restrictions ay nagbubuo ng matinding mga hadlang, na parang mayroong maraming mundong nakahiwalay. Kahit malapit na ang dalawa, kung sila ay nasa magkahiwalay na restrictions, magiging mahirap silang matagpuan. Sa isang tingin, mukhang kalmado ang kuweba, ngunit sa ilalim ng ibabaw, kung nabasag ang lahat ng restrictions dito, makikita mo agad ang isang kagubatan ng kawayan sa malayo. Napapalibutan ito ng isang napakabagsik na pulang ulap, at ang mabagsik na pag-angal mula dito ay tila nagpapayanig sa kalangitan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Bagamat mukhang normal ang kagubatan ng kawayan mula sa malayo, naintindihan niyang nabasag na ang mga restrictions doon. Mas mabilis ang pagsira ng humanoid phantom kaysa sa inaasahan niya. Walang sagot sa mga salita ng magandang babae, nagtakda si Wang Lin ng direksyon patungo sa palasyo na napapaligiran ng itim na usok. Sa daan patungo rito, sinuri niya at nakita na lahat ng mga restriction eyes ay nabasag na. Mukhang may nauuna sa kanya at nakapasok na sa ikalawang palapag. Ang dahilan ng pagpunta niya sa pavilion ay dahil ito ang landas na may pinakamaliit na mga restrictions patungo sa palasyo sa gitna. Nang makita ng lalaki sa itim si Wang Lin na tumatakbo parang iniiwasan ng buhay pagkahiuma ng angal, hindi nag-atubili at iniwan ng transfer array sa pavilion at hinabol si Wang Lin. Tanging ang magandang babae ang nag-atubili, ngunit sa oras na nag-atubili siya, ang galit na angal ay naging malapit at malapit, parang papalapit ng mabilis. Kung magagawa mong makita ang loob ng bawat mundo sa loob ng bawat restriction at tumingin mula sa itaas, makikita mo ng malinaw ang humanoid na fantoma na sumugod patungo kay Wang Lin. Nag-trigger ito ng maraming restrictions, at maraming kumikislap na liwanag habang inaatake ito ng mga restrictions. May ilang restrictions na nag-teleport pa sa kanya palayo. Ngunit hindi nagtagal, nakalabas ito mula sa mga restrictions at patuloy na sumugod. Tila natututo ito sa mga restrictions, at mas mabilis nitong nababasag ang mga ito. Sa huli, sumugod ito ng diretso sa unahan. Kabanata 1046. Master Void's Killing Intent. Si Wang Lin ay gumalaw paabahan tulad ng isang meteor, at sa daraanan niya, nakaraan siya ng hindi mabilang na mga limitasyon. Tinahak niya ang direksyon patungo sa itim na ulap sa gitna ayon sa mapa. Ang lalaki sa itim ay hindi rin nahuhuli kay Wang Lin. Tinutok niya ang mga mata sa mga paa ni Wang Lin at kumilos siya sa eksaktong parehong landas na malapit sa likuran ni Wang Lin. Sa likuran nila ay ang magandang babae. Isa siyang malakas na cultivator, kaya't mabilis siyang nakapagdesisyon. Nang makita niyang mabilis na umaalis si Wang Lin at ang lalaki sa itim, ipinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at mabilis na sumunod. Ngunit, bagaman nauunawaan ng magandang babae ang mga limitasyon, hindi siya kasing husay ni Wang Lin. Dagdag pa, dahil sa pagkalate niya, agad siyang naharang ng ilang mga limitasyon. Ang galit na sigaw mula sa malayo ay palapit ng palapit. Mayroon ding mga tunog ng pagsabog na malinaw na mula sa mga limitasyong nababasag. Pabilis ang galaw ni Wang Lin at tumalon siya sa ere bago ang isang pavilion. Ang mga alon ng limitasyon ay sumabog mula sa pavilion, at ang liwanag ay bumalat sa buong lugar na parang gustong pigilan si Wang Lin sa pag-abante. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin habang ang kanyang katawan ay gumawa ng 7 hakbang pakanan sa isang hindi maiisip na anggulo. Pagkatapos ng 7 hakbang, ang katawan niya ay lumubog na sa mga limitasyon sa pavilion at dumaan sa mga ito ng mabilis. Sa likuran niya, ang lalaki sa itim ay sumunod ng malapit. Tinutulungan ng lalaki sa itim ang bawat hakbang na katulad kay Wang Lin at hindi inaasahan, nakalampas din siya sa mga limitasyon. Samantala, nang ang magandang babae ay nakalampas sa mga limitasyon at nakarating dito, hindi na niya matanggap kundi tumingin na lang kay Wang Lin at sa lalaki sa itim na mabilis na lumayo. Hindi siya makalusot sa mga limitasyon sa isang maikling panahon. Sa puntong iyon, ang galit na sigaw ay sumabog mula sa likuran niya at narinig ng malakas. Kasabay nito, ang mga limitasyon sa likuran niya ay kumilos at nag-collapse, at isang pulang anino ang sumabog palabas. Humigop ng malamig na hangin ang magandang babae. Hindi pa niya nakita ang anyong ito, ngunit naramdaman niya ang isang malakas na pakiramdam ng panganib na bumalot sa kanyang katawan. Ang malamig na titig ng anyo ay puno ng galit. Isang malakas na sigaw ang umabot at diretso itong bumangga sa magandang babae. Inangat nito ang kanang kamay at tila hahaplasan siya. Ngunit, sa oras ding yun, isang sigaw ang dumating. Hayop ka, maglalakas loob ka. Sa pagdating ng sigaw, isang alon ang lumitaw sa harap ng magandang babae at kumalat. Initulak ang magandang babae at ang anyo ay naitulak din ng lakas ng alon. Isang asul na anyo ang dumating mula sa malayo. Mukha itong matanda, ngunit ang mga mata nito ay kumikislap ng maliwanag. Siya si Master Void. Laking gulat ni Master Void. Matagal na siyang nakalabas mula sa limitasyon na ipinadala sa kanya nang mag-collapse ang Celestial Burial Pool.
Umiikot siya sa unang palapag ng mahabang panahon at marami na siyang nakolektang bagay. Ngunit nang marinig ang galit na sigaw, tumalab ang kanyang isipan. Dali-dali niyang sinundan ng sigaw at nakita ang magandang babae na nanganganib. May kaugnayan siya sa kapangyarihan ng magandang babae, kaya't hindi siya pwedeng magmali at hindi tumulong. Gamit ang isang spell, itinulak niya ang anyo at dinala ang magandang babae sa loob ng mga limitasyon sa pavilion gamit ang kanyang malakas na cultivation. Ang mga limitasyon ay kumilos ng malakas sa ibabaw ng pavilion, ngunit nang dumaan si Master Void, nag-collapse ito kaagad. Dinala ni Master Void ang magandang babae at mabilis na tumuloy. Tinitigan ng anyo si Master Void, at pagkatapos ay isang sigaw ang umabot at tumuloy ito sa pagsunod. Sa daraanan, mabilis na dumaan si Wang Lin sa mga limitasyon ng hindi tinatamaan ang alinman sa mga ito. Hindi nagtagal, nakalapit na siya sa itim na ulap sa gitna ng palapag. Ang itim na ulap ay kakaiba. Puno ito ng demonyong enerhiya. Ngunit dahil sa lumalapit na sigaw mula sa likuran niya, walang oras mag-isip si Wang Lin at agad siyang pumasok sa itim na ulap. Sumak ang mga mata ng lalaki sa itim, ngunit agad din siyang pumasok ng walang pag-aalinlangan kasunod ni Wang Lin. Sinundan ng lalaki sa itim si Wang Lin habang nagpapanatili ng ilang distansya at dahan-daang nagsalita, malakas ang demonyong enerhiya dito. Mas mabuti pang mag-ingat si Ka-Cultivator Wang. At saka, maaari ba akong bigyan ng paliwanag ni fellow Cultivator Wang tungkol sa bagay na humahabol sa atin? Iyon ay isang hayop mula sa Celestial Burial Pool. Sinabi ni Wang Lin ang isang linya habang gumagalaw siya na parang kidlat sa loob ng itim na fog patungo sa palasyo. Napakalaki ng palasyong ito, mas malaki kaysa sa alinman sa mga pavilion. Kung titingnan ito mula sa labas, napuno ito ng presyon, at ang madilim na fog ay nagbigay ng nakakatakot na pakiramdam. Para itong isang mabangis na hayop na malamig na nakatitig sa maliit na cultivator sa paanan nito. Kapag nakatayo sa loob ng bulwagan, kung tumingala ang isa, makikita nila kung gaano kalaki ang palasyo. May puwang sa gate ng palasyo. Bagamat maliit ang agwat, sapat na para sa 10 katao ang sabay-sabay na pumasok. Gumalaw si Wang Lin na parang kidlat. Nang makalapit siya, diretso siyang pumasok sa pinto at humakbang papasok sa palasyo sa unang palapag ng Celestial Emperor Cave. Sa sandaling pumasok si Wang Lin sa palasyo, nagulat siya saglit. May dalawang malalaking estatwa sa loob ng bulwagan. Parehong gumagawa ng selyo at tila itinuturo ang kawalan ng nanlilisik na mga mata. Ang mga estatwa ay nagbigay ng isang malakas na presyon, na parang napuno ng kapangyarihan ng langit ang bulwagan. Ang tanawing ito ay magugulat sa isipan ng sinumang makakakita nito. Nakatitig sa mga estatwa, huminga ng malalim si Wang Lin at mabilis na nakabawi. Siya ay may katulad na karanasan sa Flower Imperial Concubine, kaya bagaman siya ay nabigla, ito ay hindi masyadong marami. Mabilis na nilibot ng tingin ni Wang Lin ang bulwagan, ngunit hindi niya nakita ang pasukan sa ikalawang palapag. Sa sandaling ito, pumasok din ang lalaking nakaitim. Nang makita niya ang dalawang malalaking estatwa, nagulat siya, at agad na lumitaw ang marka ng itim na dragon sa pagitan ng kanyang mga kilay. Biglang nanliit ang mga pupils ni Wang Lin habang nakatingin siya sa marka ng dragon sa pagitan ng mga kilay ng lalaking nakaitim. Gayunpaman, mabilis niyang binawi ang kanyang tingin at hindi nagpakita ng kahit ano sa kanyang ekspresyon. Nakabawi sa isang iglap ang lalaking nakaitim. Sa sandaling gumaling siya, naging malungkot ang kanyang ekspresyon at tumingin siya kay Wang Lin. Nang makita niyang hindi nakatingin sa kanya si Wang Lin, hindi niya maiwasang mapasimangot. Alam niya na ang kanyang lihim ay lumitaw sa isang iglap. Hindi lang siya sigurado kung napansin ito ni Wang Lin. Sa sandaling ito, isang dagandong na tunog ang nagmula sa bulwagan. Malinaw na ang mga paghihigpit ay pinipilit na buksan ng isang tao. Dinala ni Master Void ang magandang babae at pumasok sa bulwagan. Pagpasok niya, kahit siya ay nagulat sa dalawang estatwa, ngunit mabilis siyang nakabawi. Maliban kung maingat kang nagmamasid, imposibleng makita ang pagpos na iyon mula kay Master Void. Samantalang ang magandang babae sa tabi niya, napuno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa tulong ni Master Void, mabilis siyang bumalik sa normal. Sa sandaling makita ni Master Void si Wang Lin, napuno ang kanyang mga mata ng hangarin na pagpatay. Akmang hahakbang na siya, papalapit na ang dagandong mula sa labas ng bulwagan. Medyo namutla ang mukha ng magandang babae. Nang makita niya si Wang Lin, mabilis niyang sinabi, "Wang Lin, ano ang ginawa mo para habulin ka ng hugis tao na iyon hanggang dito?" Matapos maranasan ang panganib mula noon, sinira ng magandang babae ang lahat ng pagpapanggap kay Wang Lin. Hindi na niya ito tinawag na kapwa cultivator, at sa halip ay direktang tinawag ang kanyang pangalan. Hinanap na ni Wang Lin ang buong bulwagan. Bagaman hindi niya nakita ang pasukan sa ikalawang palapag, ang kanyang mga mata ay nahulog sa dalawang estatwa, at siya ay may ilang mga hula. Matapos marinig ang sinabi ng magandang babae, lumiwanag ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, "Paano mo nalaman na ako ang umaakit sa malatao na iyon?"
Habang nagsasalita si Wang Lin, umatras siya ng ilang hakbang patungo sa mga estatwa na parabang natatakot siya sa biglang pag-atake sa kanya ng magandang babae. Galit na sinabi ng magandang babae, kung hindi dahil sa iyo, bakit ka dumiretso sa lugar na ito nang marinig mo ang dagandong na iyon? Ang malatao na bagay na iyon ay isang hayop na inilibing sa ilalim ng Celestial Burial Pool. Nang umalis ako sa paghihigpit, naranasan ko ito. Pagkatapos kong labanan ito at makitang wala akong laban, tumakbo ako. Hindi ba dapat ako tumakas at hinayaan itong patayin ako? Habang nagsasalita si Wang Lin, umatras pa siya ng ilang hakbang, at halos nasa tabi na niya ang mga estatwa. Nasa bag niya ang kamay niya, pero hindi sa magandang babae ang tingin niya. Sa halip, ito ay nasa Master Void. Masyadong pressure kay Wang Lin ang kapangyarihan ni Master Void. Kahit na naabot na niya ang rurok ng yugto ng Nirvana Scryer at nagkaroon ng sinaunang Diyos na katawan, hindi siya kalaban ni Master Void. Pagkatapos ng lahat, si Master Void ay isang Nirvana Shatterer Cultivator. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ng magandang babae. Magsasalita na sana siya, ngunit naputol si Master Void nang humakbang siya patungo kay Wang Lin at dahan-dahang nagsabi, Junior, wala akong pakialam kung kasalanan mo o hindi. Hindi na kailangang ipaliwanag. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumabas ka at akitin ng parang tao. Kahit na ang mga salita ni Master Void ay parang kalmado, ngunit naglalaman ito ng isang spell. Kasabay ng hakbang na iyon, isang ripple ang kumalat sa pagitan niya at ni Wang Lin. Gayunpaman, hindi lang ito isang invisible ripple. Hindi mabilang na invisible ripples ang lumitaw. Ang mga ripple ay lumitaw ng napakabilis. Sa sandaling lumitaw sila, inilabas nila ang kapangyarihan ng isang Nirvana Shatterer Cultivator. Gumalaw sila sa hindi maisip na bilis patungo sa dibdib ni Wang Lin. Sa sandaling ito, isang flash ng asul na liwanag ang nagmula sa kanang mata ni Wang Lin at ang Azurite Shield ay lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga alon ay bumangga sa kalasag, at nagkaroon ng isang nakakabasag lupa na pagsabog sa harap niya. Ang Azurite Shield ay hindi makalaban at itinulak pabalik sa dibdib ni Wang Lin. Ang mga kaluskos ay nagmula sa katawan ni Wang Lin habang siya ay umuubo ng dugo at lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Habang ang Azurite Shield ay itinutulak pabalik, isang alon ang pumasok sa kanyang katawan. Napakalakas ng ripple, at pilit nitong pinaghiwa-hiwalay ang mga meridian ni Wang Lin. Ang hindi maisip na puwersang ito ay direktang sumingil sa katawan ni Wang Lin sa pagtatangkang sirain ang kanyang katawan at pinagmulang kaluluwa. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis at natapos sa isang iglap. Sa sobrang bilis na pati ang magandang babae ay nagulat at nanliit ang mga pupils ng lalaking nakaitim. Sa sandaling ang katawan ni Wang Lin ay walang awang na paatras, nagulat si Master Void. Bagamat ang pag-ataking iyon ngayon ay hindi niya buong lakas, madali sana nitong napatay ang isang Nirvana Scryer Cultivator. Naisip niya na sa pag-atake na iyon, ang posibleng hinaharap na Vermilion Bird Divine Emperor ay tiyak na mamamatay at ang Vermilion Bird ay mamamatay kasama nito. Kabanata 1047. Paglaban. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi lamang ang katawan ni Wang Lin ang hindi bumagsak, ngunit hindi siya agad namatay. Ang kalasag na iyon na biglang lumitaw ay nagkansela ng 70% ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang natitirang 30% ay sapat na upang patayin itong Wang Lin, at ang ikinagulat ni Master Void ay ang 30% na bahaging ito ay nagpaubo lamang ng dugo kay Wang Lin. Malubhang nasugatan lamang si Wang Lin at hindi namatay. Lumutang si Wang Lin sa hangin habang ang ripple ay nagngangalit sa loob ng kanyang katawan at umaagos sa kanyang pinagmulang kaluluwa. Bagamat ang pinanggalingan na kaluluwa ni Wang Lin ay may Ancient God Leather Armor, ang mga panginginig ng boses ay naging sanhi pa rin ng kanyang pinagmulang kaluluwa na maging malungkot. Umubo siya ng isa pang malaking subo ng dugo at marahas na itinapon pabalik ang kanyang katawan. Ang sakit ng kanyang katawan ay nagpakita na kahit na sa kanyang sinaunang Diyos na katawan, siya ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, kalmado pa rin ang tingin ni Wang Lin habang nakatitig kay Master Void. Nang muli siyang ihagis, damapo siya sa gitna ng tingin ng dalawang estatwa sa bulwagan. Hindi ka namatay. Hayaan mo akong ayusin iyon. Lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Master Void. Malabo niyang naramdaman na parang may mali sa lokos yung kinaroroonan ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at walang awang hinampas si Wang Lin. Sa isip niya, tiyak na papatayin niya si Wang Lin sa pag-ataking ito. Isang dagandong ang umalingaw sa loob ng bulwagan ng salakayan ni Master Void si Wang Lin. Isang dilaw na sandstorm ang lumitaw at sinugod si Wang Lin. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Wang Lin, at may bahid pa ng panunuya dito. Alam niyang hindi siya ang kalaban ni Master Void. Naramdaman ni Wang Lin na ang taong ito ay may masamang hangarin sa kanya pabalik sa Celestial Burial Pool. Matapos malaman ng tungkol sa kanyang paggising sa Vermilion Bird, 80% sigurado si Wang Lin na may intensyon ng taong ito na patayin siya.
Ngayong napakalapit na nila sa loob ng bulwagan, tiyak na ibubunyag ni Master Void ang kanyang layuning pumatay. Naunawaan ni Wang Lin na walang saysay na labanan ang kanyang kasalukuyang lakas. Buti na lang at malabo niyang nahanap ang pasukan sa ikalawang palapag. Hiniram lang niya ang pag-atake para itapon sa posisyong ito. Bilang karagdagan, nakagawa siya ng isang pamatay na pormasayon sa maikling panahon na ito. Ang target ay si Master Void. Kung hindi siya ginugulo ng iba, hindi niya sila guguluhin. Kung hindi umatake si Master Void, hindi sana ginamit ni Wang Lin ang killing formation na ito. Ngunit dahil ang kabilang partido ay umatake, kung gayon si Wang Lin ay hindi basta-basta gagawin. Kahit na hindi kita mapatay, kailangan kong mag-iwan ng malalim na impresyon. Ang kamay ni Wang Lin ay nabuo ang parehong selyo ng dalawang estatwa. Sa sandaling ito, ang lilang liwanag ay nagmula sa mga titig ng dalawang estatwa. Ang dalawang sinag ng lilang liwanag ay sumibol at umikot kay Wang Lin, na bumubuo ng isang puyo ng tubig. Ang katawan ni Wang Lin ay kinaladkad patungo sa puyo ng tubig. Gayunpaman, si Master Void ay nag-cultivate ng napakatagal na panahon, kaya natural na mayroon siyang malakas na intuition at agad na napagtanto na may mali sa pagdating ni Wang Lin, kaya agad siyang nagdagdag ng pag-atake. Ang Sunstorm na nabuo sa pamamagitan ng kanyang spell ay sumakay kay Wang Lin sa loob ng vortex. Kung kumilos si Wang Lin ayon sa bilis ng vortex, darating ang Sunstorm at mamamatay si Wang Lin bago siya makapasok. Kinasuhan si Master Void kay Wang Lin. May kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Sa sandaling pumasok ang Sunstorm, ang kanyang ikatlong mata ay bumukas. Ang pangatlong mata ni Wang Lin ay ang kanyang pinakamalakas na spell, at ito ay isang bagay na hindi niya basta-basta gagamitin. Gayunpaman, sa pagsara ni Master Void at pagharap sa krisis sa buhay at kamatayan, binuksan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Master Void. Napuno ng hangarin ng pagpatay ang mga mata ni Wang Lin habang siya ay umuungal. Bumukas ang patayong ikatlong mata at ang pulang ilaw mula sa loob ay bumukas na parang pamaypay. Sa sandaling bumukas ang ikatlong mata ni Wang Lin, nagbago ang kalmadong ekspresyon ni Master Void sa unang pagkakataon. Hindi lang maliit na pagbabago, parang nabaligtad lang ang mundo niya. Pinagmulan. Ang mga mata ni Master Void ay napuno ng hindi paniniwala, ngunit pagkatapos ay napuno ng lubos na kaligayahan. Sa sandaling ito, nakalimutan niya ang tungkol sa Vermilion Bird Divine Sect at ang Cultivation Alliance. Ang tanging nasa harap niya ay ang pinanggalingan na lumabas sa ikatlong mata ni Wang Lin. Hindi lang sa kanya, pati na rin sa ekspresyon ng lalaking nakaitim ay nagbago ng husto. Tinitigan niya si Wang Lin na may nagniningning na mga mata na puno ng hindi paniniwala. Ang magandang babae lamang ang nagpahayag ng kakaibang ekspresyon na walang kasakiman. Tumingin siya kay Wang Lin at kumunat ang noo. Pinuno ng pinagmulan ng pulang ilaw, at ang pulang ilaw ay bumangga sa Sunstorm. Nanginginig ang Sunstorm, at kahit na naglalaman ito ng kapangyarihan ng isang Nirvana Shatterer Cultivator, mabilis itong nawala. Nakaramdam si Wang Lin ng sakit mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Siya ay orihinal na wala na masyadong pinagmumulan na natitira, at ito ay mabilis na nawawala kapag nakaharap laban sa Sunstorm. Gayunpaman, hindi niya ito binawi, at sa halip, sa mga mata na puno ng layuning pumatay, ang pinagmulan ay bumuhos mula sa kanyang ikatlong mata. Alam ni Wang Lin sa kanyang puso kung gaano kahalaga ang pinagmulan ng pinagmulan para sa mga taong naghahanap ng ikatlong hakbang, kaya alam niya na si Master Void ang kukuha ng pain. Lumawak ng husto ang pulang ilaw at agad na bumagsak ang Sunstorm. Ang pinagmulan ay bumaril mula sa pulang ilaw at dumiretso sa Master Void. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Master Void, ngunit mas lalong lumakas ang kasakiman sa kanyang mga mata. Gusto niyang iwasan ito, ngunit ayaw niyang isuko ang isa sa 10,000 pagkakataon na personal na maramdaman ang pinagmulan. Sa pag-aalinlangan na ito, ang pulang ilaw mula sa pangatlong mata ni Wang Lin ay nakapalibot kay Master Void. Sa sandaling ito, ang katawan ni Master Void ay tila binalatan ng patong-patong at naging kalahating transparent. Pinagmulan ng pinagmulan. Pinanggalingan ng pinagmulan. Ang mga mata ni Master Void ay napuno ng kasakiman, at ang kanyang banal na pakiramdam ay kumalat at napagmasdan ng pinanggalingan. Ganap niyang binaliwala ang katotohanang nasa labanan siya ngayon, dahil si Wang Lin ay sadyang hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata. Tiwala siyang maiintindihan niya ang pinanggalingan na ito, at sa sandaling naintindihan niya, ang kanyang matandang puso ay biglang naramdaman na parang nasa kasaganaan na siya ng kanyang kabataan at ang kanyang mukha ay lalong nabalisa. Hindi niya kailanman pinangarap na makakatagpo siya ng maalamat na pinagmulang pinanggalingan na sinasabing susi sa pag-abot sa ikatlong hakbang, at nangyari ito noong sinusubukan lamang niyang puksain ang isang posibleng panganib sa hinaharap. Ang katawan ni Wang Lin ay dahan-daang lumubog sa Purple Vortex, ngunit ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay tumaas ng husto. Inilatag na niya ang killing formation, at pinasok na ito ni Master Void. Ngayon ang tanging natitira ay ang kumilos siya. Hinampis niya ang kanyang bag na hawak at lumitaw ang isang kaluban ng espada sa kanyang kamay, at sa loob ng kaluban ay isang espadang bakal.
Nanlamig ang mga mata ni Wang Lin habang hawak niya ang hawakan ng espada. Kabanata 1048. Mahalagang kayamanan. Sa sandaling hinawakan ni Wang Lin ang bakal na espada, ang lahat ng layunin ng pagpatay mula sa kanyang mga mata ay ganap na nawala at ang kanyang mga mata ay kalmado ng tubig. Para bang ang lahat ng layunin ng pagpatay na mayroon siya kay Master Void ay hinihigop ng bakal na espada. Gayunpaman, ang titig na ito na walang anumang layuning pumatay ay ilang beses na mas nakakatakot kaysa sa titig na may napakalaking layunin ng pagpatay. Malabong naramdaman ni Wang Lin na ang bakal na espada ay may sariling espiritu, at malapit na itong magising sa sandaling ito. Kapag ito ay nagising, ito ay maglalabas ng isang kapangyarihan na maaaring sirain ang mundo. Nakatitig pa rin ang magandang babae kay Wang Lin. Sa sandaling ilabas ni Wang Lin ang kaluban ng espada, sumimangot siya, hindi pa rin nakikilala kung ano iyon. Gayunpaman, sa sandaling ang tingin ni Wang Lin ay naging kalmado, ang kanyang mga mata ay biglang nanlaki at napuno ng kawalang paniwala habang ang isang bakas ng kanyang memorya ay nagjogging. Nandoon din ang lalaking nakaitim. Damapo din ang kanyang tingin sa kaluban ng espada sa kamay ni Wang Lin, at ang kanyang mga pupil ay marahas na lumiit. Kalmado ang mga mata ni Wang Lin habang hawak niya ang hawakan ng espada at bigla itong hinugot. Nang umalis ang bakal na espada sa kaluban ng espada, isang nakakatakot na aura ang lumabas. Napakalakas ng aura na ito. Sa sandaling ito ay lumitaw, kahit na ang mga kaluskos na tunog ay nagmula sa bulwagan, na parang ito ay babagsak. Hindi mabilang na mga bitik ang lumitaw sa dalawang estatwa sa tabi ni Wang Lin sa isang kisap mata, na tila ba madudurog ang mga ito anumang oras. Sa isang iglap lang, ang bakal na espada ay lumabas na mula sa kaluban ng espada. Hindi nagatubili si Wang Lin na itaas ang bakal na espada at walang awang tumaga kay Master Void, na nakalubog pa rin sa pag-unawa sa pinanggalingan. Si Master Void ay orihinal na hindi itinuturing na banta si Wang Lin. Sa kanyang mga mata, si Wang Lin ay isa lamang langgam. Ang kanyang banal na kahulugan ay mabilis na kumalat sa paligid ng pinagmulang pinagmulan at sinubukang alamin ang sikreto ng paglikha ng pinagmulang pinagmulan. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na kung mahahanap niya ang sagot, nangangahulugan iyon na mahahanap niya ang tamang landas patungo sa ikatlong hakbang. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nasasabik. Naririnig pa niya ang sariling tibok ng puso na bumibilis. Gayunpaman, nang siya ay mabilis na nakakaintindi at malapit na siyang makahanap ng isang palatandaan, ang kanyang katawan ay agad na nanlamig at ang pakiramdam ng isang krisis sa buhay at kamatayan ay nasa kanya. Ang pakiramdam na ito ng krisis sa buhay at kamatayan ay hindi mas mahina kaysa sa pagbagsak ng Celestial Burial Pool. Sa katunayan, ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa pagbagsak na iyon. Naramdaman pa ni Master Void na medyo pamilyar ang aura na ito. Nanliit ang kanyang mga pupil habang nakatitig sa bakal na espada sa kamay ni Wang Lin. Pseudo Nirvana Void Treasure. Bagamat hindi umalis ang espada sa kamay ni Wang Lin, lumitaw ang ilusyon ng isang higanti, 100,000 talampakang pilak na espada sa pagitan ni Wang Li at Master Void. Ang malaking espadang ito ay ganap na gawa sa pilak na liwanag at nagbigay ng matinding kislap. Sa sandaling lumitaw ito, walang awang nitong binasag si Master Void. Si Master Void ay sumipsip ng malamig na hangin at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Wala na siyang panahon para umiwas. Napakaganda ng timing ni Wang Lin, at iyon ang susi ng pagbuo ng pagpatay na ito. Ang pilak na espada ay masyadong mabilis, mas mabilis kaysa sa isang Nirvana Shatterer Cultivator ay maaaring gumawa ng spell. Ang pilak na liwanag ay bumagsak sa dibdib ni Master Void. Sa sandaling ito, ang pinanggalingang kaluluwa ni Master Void ay lumabas sa kanyang katawan sa hindi maisip na bilis at pinalibutan ang kanyang katawan. Ang katawan ni Master Void ay nagningning ng purple, at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay ganap na purple. Ang pinagmula ng kaluluwa ng ordinaryong cultivator ay napakarupok, kaya umasa sila sa kanilang pisikal na katawan. Gayunpaman, kapag naabot mo ang isang mataas na antas ng paglili ng tulad ng Master Void, ang iyong pinagmulang kaluluwa ay magiging mas malakas kaysa sa iyong katawan. Pinalibutan ni Master Void ang kanyang katawan ng kanyang pinagmulang kaluluwa para harangin ng Silver Sword. Marahas na kumislap ang Silver Light at nanginig ang katawan ni Master Void, at namula ang mukha nito bago umubo ng dugo. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nanginginig bago bumalik sa kanyang katawan. Inihayag ni Master Void ang isang kahindik-hindik na ekspresyon na hindi pa niya naipahayag at ang mga popping sound ay nagmula sa loob ng kanyang katawan. Napaatras siya, ngunit pinilit niyang huminto, kaya nanatili siya sa pinanggalingan. Pinahintulutan nito ang pinanggalingan na salakayin ng kanyang katawan, na nagtulala sa kanyang mga pinsala. Munting bastard, kahit na may pseudo Nirvana Void Treasure, wala kang mga kwalifikasyon para patayin ako. Naningkit ang mga mata ni Master Void habang walang awa niyang kinakamot si Wang Lin. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla dahil ang kanyang pinagmulang enerhiya ay umalis sa kanyang katawan at napunta sa bakal na espada na parang baliw. Sinuri na niya noon ang bakal na espada at alam niyang magagamit niya ito ng hindi pinipino.
Ang bakal na espadang ito na ibang-iba sa tradisyonal na kayamanan ay nalitaw kay Wang Lin. Gayunpaman, upang makumplito ang pagbuo ng pagpatay, itinakda niyang ginamit niya ito ng walang anumang pag-aalinlangan. Handa na si Wang Lin para ito ay sumipsip ng kanyang pinagmulang enerhiya. Bagamat malaking halaga ng pinagmulang enerhiya ang umaalis sa kanyang katawan, hindi siya nagpanik at nanatiling kalmado. Sa sandaling kumumo si Master Void kay Wang Lin, muling itinaas ni Wang Lin ang bakal na espada at huminga ng malalim. Ang pinagmulan ng enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan habang ang espada ay natatakpan ng isang pilak na ilaw muli at siya ay nalaslas. Maliwanag ang pilak na ilaw ng angka ng kamay ni Master Void ay marahas na kumaway paatras at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang madilim. Medyo nababalisa siya ngayon dahil ang nasa loob ng pinanggalingan ay nangangahulugang palagi siyang aatakihin ito kahit na hindi naman gaanong masakit. Sa paghahambing, ang halaga ng pinagmulan na ito ay hindi kahit isang 10,000 ng kanyang pinagmulang enerhiya, ngunit ang maliit na halaga ng pinagmulan ay nangangailangan ng karamihan ng kanyang pinagmulang enerhiya upang labanan. Kinailangan din niyang isawsaw ang buong isipan para maintindihan ito habang nilalabanan. Dati, hindi itinuturing ni Master Void na banta si Wang Lin, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon si Wang Lin ng pseudo-Nirvana Void Treasure. Bilang resulta, kinailangan niyang bigyang pansin, ngunit ayaw niyang isuko ang pagkakataong ito upang maunawaan ang pinagmulan ng pinagmulan. Ang kanyang layunin sa pagpatay kay Wang Lin ay umabot na sa limitasyon. Kailangan ko lang ng 7 minuto at tiwala akong mauunawaan ko ang misteryo sa likod ng pinagmulang ito. Hinampas ni Master Void ang kanyang bag na hawak at may lumabas na purple ice cube sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang ice cube, ang buong bulwagan ay nabalot ng malamig na lamig. Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, nahati ang isang bahagi ng pinagmulang kaluluwa ni Master Void para bumuo ng isa pang Master Void. Pagkatapos ay nilamon ng katawan na iyon ang purple ice cube at sinugod si Wang Lin na parang kidlat. Ikanaway ni Wang Lin ang bakal na espada, at sa isang kislap ng pilak na liwanag, muling lumitaw ang ilusyon ng higanting pilak na espada. Ang espada ay bumaril patungo sa pinanggalingan na avatar ng kaluluwa ni Master Void. Ang avatar ay bumuo ng isang selyo at itinuro ang higanting espada. Nagkaroon ng malakas na putok at napaatras ang avatar. Ang avatar ay lumabo ng husto, ngunit ang ilusyonaryong espada ay bumagsak din. Sa sandaling lumitaw ang purple ice cube, naramdaman ni Wang Lin ang isang aura na katulad ng sa kanyang bakal na espada at pinahalagahan ang palaso ni Zuan Bao. Malinaw na ang purple ice cube ay isa ring pseudo-Nirvana Void Treasure. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay nawalan ng malaking halaga ng pinagmulang enerhiya sa kanyang katawan, ngunit sa ngayon ay hindi ito ang oras upang mag-alala tungkol sa kanyang pinagmulang enerhiya. Nagsimula na ang pagbuo ng pagpatay, at ayaw itong isuko ni Wang Lin. Ginamit niya ang pinagmulang pinanggalingan bilang pain para iset up ang pamatay na pormasayon na ito. Kung hindi siya makakapatay o makapagdulot ng ilang malubhang pinsala kay Master Void, ito ay maituturing na pagkabigo sa kanyang pagpaplano. Hindi lang niya inilantad ang pinanggalingan niya, kundi inilantad pa niya ang kanyang pseudo-Nirvana Void Treasure. Gayunpaman, kung maaari niyang mapinsala o mapatay si Master Void ng seryoso, sapat na ito upang hadlangan ng magandang babae at ang lalaking nakaitim. Matapos huminga ng malalim, nagpa siya si Wang Lin na ipikit ang kanyang mga mata. Noong ginamit niya ang bakal na espadang ito, naramdaman niya na ang bakal na espadang ito ay may sariling espiritu. Hindi na ipakita ni Wang Lin ang kanyang tunay na kapangyarihan dahil sa kanyang antas ng paglilinang, ngunit dahil ang bakal na espadang ito ay hindi nangangailangan ng pagpino upang magamit, mayroong isang paraan upang ipakita ang tunay na lakas nito. Kailangan lang niyang pretuhin ang kayamanan bilang isang tao. Sa sandaling ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at isuko ang kontrol sa bakal na espada, ang bakal na espada ay naglabas ng isang awit ng espada. Na-charge ulit ang avatar ni Master Void. Ang purple ice cube sa loob ng avatar ay naglabas ng walang katapusang lamig. Bago pa man ito makalapit, ang malakas na malamig na enerhiya ay sumasara na kay Wang Lin. Ang bakal na espada sa kamay ni Wang Lin ay biglang umangat, ngunit hindi si Wang Lin ang gumalaw, ang bakal na espada ang humila sa kamay ni Wang Lin. Ang pinagmula ng enerhiya ni Wang Lin ay umalis sa kanyang katawan na parang baliw, at ang bakal na espada ay naglabas ng mga himno ng nanginginig sa langit na parang ito ay masaya. Nang sumara na ang avatar ni Master Void, lumitaw ang isa pang higanting silver sword. Gayunpaman, iba ang pilak na tibak na ito. Parang totoong espada. Imposibleng sabihin na ito ay isang ilusyon sa lahat. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang higanting pilak na espada ay agad na nalaslas. Sa isang putok, ang avatar ni Master Void ay bumangga sa malaking espada at umatras ng ilang hakbang. Gayunpaman, ang malaking espada ay hindi nawala, at ang pilak na ilaw nito ay nagningning pa. Pagkatapos ay lumipat ito sa isang arko at umatake mula sa kaliwang bahagi. Ang pangalawang pag-atake ay konektado sa unang pag-atake na parabang ito ay isang mortal na gumagamit ng sword martial arts.
Kung iyon nga, hindi ito nakakagulat, ngunit sa sandaling ang pilak na espada ay bumangga sa avatar ni Master Void sa pangalawang pagkakataon, agad itong gumalaw at umatake mula sa ibaba. Walang paghinto sa lahat. Ang malaking Silver Sword ay naging isang sinag ng Silver Light at patuloy na umaatake sa avatar ni Master Void na parang Silver Dragon. Sunod-sunod na welga, inatake ng Silver Sword ang avatar ni Master Void. Pabilis ng pabilis ang takbo nito. Ang unang strike ay medyo mabagal, ngunit ang pangalawang strike ay medyo mas mabilis. Ngayon, sa isang kisap mata, 7 strike ang nag-ugnay sa isa. Ang lahat ng pinagmulang enerhiya ni Wang Lin ay nawala sa ika-6 na strike. Sa ika-7 hampas naman, hinigop nito ang kakanyahan ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang kanyang sinaunang Diyos na katawan ay napakalakas at nakayanan nito. Pagkatapos ng ika-7 hampas, ang ika-8 hampas ay tumama na parang pilak na dragon, at kasunod nito ay ang ika-9, ika-10, at ika-11 hampas. Kabanata 1049. Kung gusto mo ang aking kayamanan, huwag magatubiling lumapit sa akin. Halos lahat ng tingin sa hall ay nakatutok sa avatar ni Master Void. Ang patuloy na paghampas mula sa kayamanan ay labis na nagulat sa puso ng lahat. Masyadong mabilis ang lahat ng ito. Ang pilak na ilaw ay naging mas mabilis at mas mabilis, pagkatapos ay dumating ang ika-19 na welga, ang ika-22 na welga. Ang balat ni Wang Lin ay nalante sa malaking sukat at ang kanyang mga mata ay lumabo. Kahit na ang kanyang sinaunang Diyos na katawan ay hindi makayanin ang ganitong uri ng pagsipsip. Pagkatapos ng ika-17 na welga, ang bawat welga ay tumagal ng ilang beses ng higit pa kaysa sa nauna, at 23 na welga ang limitasyon ni Wang Lin. Pagkatapos ng ika-23 welga, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Tulad ng isang sinag ng kidlat na kumikislap sa kalangitan, ang pilak na liwanag na umaatake sa avatar ni Master Void ay biglang tumigil. Sa sandaling ito ay huminto, ang pilak ay nagningning na parang hindi pa kumikinang noon at nagliwanag sa buong bulwagan. Sa ilalim ng flash ng Silver Light, 23 malalaking Silver Sword ang lumitaw sa tabi ng avatar ni Master Void. Sa sandaling lumitaw sila, lahat sila ay tumusok sa avatar. Ang 23 malalaking espada ay parang 23 pilak na meteor na nahulog sa hindi maisip na bilis. Umalangaw-ngaw ang isang serye ng mga dagandong nang ang lahat ng 23 espada ay tumusok sa avatar ni Master Void. Ang avatar ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umiwas. Nang ang 23 malalaking espada ay tumagos sa avatar, ang lilang ice cube sa loob ay nag-crack at nagsimulang gumuho. Kasama ng ice cube, nahati ang avatar ni Master Void sa hindi mabilang na piraso ng tumagos dito ang 23 espada. Hindi dito nagtapos. Ang 23 malalaking espada ay tila nakabuo ng isang lambat, at sila ay sumugod kay Master Void. Naiintindihan pa ni Master Void ang pinanggalingan ng namutla ang mukha niya at umubos siya ng dugo. Nabigla siya sa sitwasyon. Hindi ito isang ordinaryong pseudo-Nirvana Void Treasure. Hindi niya inaasahan na si Wang Lin ay may napakalakas na kayamanan at napakahirap patayin. Ngayong nawasak ang pinanggalingan niyang Soul Avatar, nagtamo siya ng malubhang pinsala. Namanhid ang kanyang anit nang makita niya ang 23 espada na Samire sa kanyang pinanggalingan na Soul Avatar at ang kanyang sariling pseudo-Nirvana Void Treasure charge sa kanya. Gayunpaman, kailangan lang niya ng ilang paghinga ng oras upang lubos na maunawaan ang mga misteryo ng pinagmulan. Kung gusto mo siyang umiwas, mas mabuting patayin mo na lang siya. Screw it. Si Master Void ay nagtanim ng hindi mabilang na taon at natural na nahulaan na ginamit ni Wang Lin ang pinanggalingan bilang pain at pinilit siya sa isang sitwasyon kung saan hindi niya magagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Pinilit nitong ilagay ang halos lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-unawa sa pinanggalingan ng pinagmulan at sa gayon ay lumikha ng isang pamatay na pormasayon na nagpahirap sa kanya na sumulong o umatras. Hindi siya umatras at sa halip ay hinampis niya ang kanyang bag na hawak. Isang itim na baw ng pagong na kasing laki ng kamao niya ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay ganap na itim at naglabas ng isang malakas na presyon. Hindi alam kung saan natanggal ang shell. Ang tortoise shell na ito ay isa ring pseudo-Nirvana Void Treasure. Bilang mahalagang miyembro ng Cultivation Alliance, natural na hindi siya kapos sa kayamanan. Matapos ihagis ang baw ng pagong, itinikom ni Master Void ang kanyang mga ngipin at hindi na pinansin ang alinman dito. Ang kanyang banal na kahulugan ay kumakalat na parang baliw habang nauunawaan niya ang pinanggalingan. Pakiramdam niya ay isang hiwa na lang ang layo niya sa paghahanap ng landas patungo sa ikatlong hakbang na pinangarap niya sa loob ng hindi mabilang na taon. Ang baw ng pagong ay lumipad at lumutang sa harap ni Master Void. Naglabas ito ng malaking halaga ng itim na liwanag, ngunit nang magsimulang sumikat ang itim na liwanag, bumagsak ang 23 malalaking espada sa shell ng pagong. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na dagandong, at habang itinulak pabalik ang shell ng pagong, nagawa nitong labanan ang pag-atake. Gayunpaman, ang pag-atake na ito ay hindi huminto.
Matapos mawala ang pangatlong espada, mabilis na sumunod ang ika-4 at ika-5 espada. Nagpatuloy ito hanggang sa nabasag ang 21st Sword bilang isang sinag ng pilak na liwanag. Rumble, 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 rumble. Ang balat ng itim na pagong ay patuloy na umatras, at hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw dito. Tumagal lamang ito ng 3 paghinga bago ito nabasag sa hindi mabilang na mga piraso at nakakalat sa lahat ng direksyon. Nang bumagsak ito at nawala ng lakas para hamarang, ang ika-22 at ika-23 na espada ay direktang bumaril kay Master Void. Ang huling 2 malalaking espadang ito ay naglalaman ng pinakamapangwasak na kapangyarihan. Sa isang kisap mata, bumaril sila patungo sa dibdib ni Master Void. Wala siyang oras na gumamit ng anumang spell sa ganitong kalayuan, at imposibleng isuko niya ang pagkakataong ito na maunawaan ang pinagmulan. Bagamat parang mabagal ito, nangyari ang lahat sa isang iglap. Sa sandaling ito ng krisis, ikinaway ni Master Void ang kanyang kamay at nagsimulang gumalaw ang kanyang mga damit na parang tinatangay ng hangin. Isang lilang hangin ang biglang lumitaw at bumuo ng isang ipoypo sa paligid niya. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang ipoypo, bumangga ito sa ika-22 na espada. Nagkaroon ng malakas na putok at gumuho ang ipoypo. Sa sandaling ito ay bumagsak, ang huling espada ay direktang dumaan at damapo sa dibdib ni Master Void. Kasabay nito, kumikinang ng maliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Hinihintay niya ang sandaling ito, na siyang huling sandali ng pamatay na pormasayon na ito. Itinaas niya ang masakit na kaliwang kamay at pinahid ang mga bakas ng kalawang sa bakal na espada. Nang may kalawang ang kaliwang kamay niya, pinitik niya ang daliri niya. Nang tamaan si Master Void ng 23rd Sword, umubos siya ng isang subaw ng dugo. Ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang dibdib ay duguan. Malapit na. Parang nabaliw si Master Void. Hindi niya pinansin ang mga sugat ng kanyang katawan at itinuon ang pansin sa pag-unawa sa pinagmulan. Pakiramdam niya ay napakalapit na niya sa landas patungo sa ikatlong hakbang at malapit ng maliwanagan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kakaibang kapangyarihan mula sa kalawang ay pumasok sa kawalan ng ipinitik ni Wang Lin ang kanyang daliri. Nang malapit ng mauunawaan ni Master Void ang landas patungo sa ikatlong hakbang, lumipad ang kalawang na parang banayad na simoy ng hangin. Nang inig ang katawan ni Master Void at maraming dugo ang bumulwak mula sa kanyang dibdib. Ang dugo ay lumabas sa lahat ng kanyang mga orifice, na pinilit siyang umatras. Dahil dito, umalis siya sa pulang ilaw na pinanggalingan ng pinagmulan, at lahat ng pinaghirapan niya ay nasira. Hindi. Ang mga mata ni Master Void ay namumula tulad ng sa isang hayop, ngunit ang kanyang katawan ay itinapon pabalik sa pinanggalingan, at wala siyang magagawa tungkol dito. Kasabay nito ang paglabas ng malaking dugo mula sa kanyang katawan. Kumikislap ang ikatlong mata ni Wang Lin at bumalik ang pulang ilaw. Halos lahat ng pinanggalingan ay nawala, isang hiwa na lamang ang natitira. Hinawakan ni Wang Lin ang bakal na espada habang ang kanyang malamig na tingin ay lumipat sa magandang babae. Nanginginig ang isipan ng magandang babae sa titig. Ang spell at treasure ni Wang Lin ay labis siyang nagulat. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi siya naglakas loob na salubungin ang tingin nito at ibinaba ang kanyang ulo. Tungkol naman sa lalaking nakaitim, nang tumingin si Wang Lin, ang mga mata ng lalaking nakaitim ay nagpakita ng pagkagulat at takot. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi rin siya nang ahas na harapin si Wang Lin. Ang aura ni Wang Lin sa kasalukuyan ay ang pinakamalakas sa kanyang buhay. Sa pamamagitan man ng Tucana o panlilinlang, nagawa niyang talunin ang isang Nirvana Shatterer Cultivator. Walang handang mag-provoke ng isang tulad nito. Kung gusto mo ang pinanggalingan ko, kung gusto mo ang kayamanan ko, dali-dali kang kunin. Bumungad sa mga mata ni Wang Lin ang layuning pumatay at nagsiwalat siya ng pagngisi. Unti-unting nawala ang kanyang katawan sa purple vortex na nabuo ng 2 estatwa. Bagamat siya ay nawala, ang pagkagulat na iniwan niya sa magandang babae, ang lalaking nakaitim, at Master Void ay nagtagal ng mahabang panahon. Hindi maalis ang takot sa mata ng lalaking nakaitim. Ang pag-iisip lamang tungkol sa 23 espada na ipinatawag ni Wang Lin ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Bagamat alam niya na malamang na ginugol ni Wang Lin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pagtawag sa 23 espadang iyon at naglalagay lamang ng harapan, hindi siya nang ahas na sumugal. Dahil sa 23 ataking iyon, nawalan siya ng kumpiyansa. Ang Vermilion Bird Divine Sect ay muling bubuhayin dahil sa taong ito. Hindi lamang sila babalik sa kanilang dating kaluwalhatian, sila ay maabot ang isang bagong taas. Ang taong ito, may pinanggalingan. Sino ang nagbigay sa kanya ng pinanggalingan? Nanginginig ang lalaking nakaitim at mas lumakas ang takot sa kanyang mga mata. Bumagsak ang katawan ni Master Void sa lupa. Ang kanyang mukha ay mapatla at siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Puno ng frustration ang mga mata niya. Isang hiwa pa. Puyat pa lang, Naikuyong ni Master Void ang kanyang kamao.
Ang sakit mula sa kanyang katawan at nawasak ang kalahati ng kanyang pinanggalingan na kaluluwa ay naging dahilan upang bumagsak ng husto ang kanyang cultivation level. Ang pag-asa na mayroon siya noong malapit na niyang unawain ang pinanggalingan na sinundan ng hindi mapagkakasunduang pagkabigo ay nagdulot sa kanya ng isang dagandong. Gayunpaman, siya ay isang taong nagilinang sa hindi mabilang na mga taon. Matapos magpakawala ng dagandong, kumalma siya at mas matinding pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Masyadong tuso ang batang iyon. Matapang din siya at mapagpasyahan. Hindi ko dapat siya payagan na maging hinaharap na Vermilion Bird Divine Emperor. Para mapatay siya, handa akong ipagsapalaran ng pagdating ng aking unang Heaven's Blight 3,000 taon ng maaga para gamitin ang pagkakataong ito para patayin siya at agawin ang pinanggalingan. Ang pagkabigla sa puso ng magandang babae ay hindi gaanong matindi kaysa sa lalaking nakaitim o Master Void. Sa katunayan, dahil mas marami siyang alam, mas nabigla siya kaysa sa dalawa. Ang ikinagulat niya sa tabi ng pinanggalingan ni Wang Lin ay ang bakal na espadang iyon. Minsan lang siya nakarinig ng makapangyarihang kayamanan tulad nito sa kanyang buhay. Naalala niya noon sa Brilliant Void Realm, noong ang mga matatanda ay nag-uusap tungkol sa mga kayamanan sa mundo, minsan nilang sinabi ang isang bagay na ito. Bagamat ang mga kayamanan sa mundo ay nahati sa Spirit, Mysterious, Celestial, Void, at Nirvana, hindi lang sila ang 5 uri. Mayroong mga kayamanan kahit na mas mataas sa 5 ranggo na iyon, ngunit kahit na ang matanda na nagsasalita tungkol dito ay nakatagpo lamang ng mga kayamanan sa antas ng Nirvana. Mayroong maraming espiritu at mahiwagang kayamanan. Karamihan sa mga kayamanan na ginamit ng mga unang hakbang na cultivator ay nasa loob ng 2 ranggo na ito. Mayroon ding ilang first step cultivator na may celestial treasures. Gayunpaman, para sa mga second step cultivator, hindi sapat ang lakas ng celestial treasures upang matugunan ang kanilang mga kinakailangan. Para sa mga lumang halimaw ng Nirvana Shatterer, maliban kung ang Celestial Treasure ay may pinakamataas na kalidad, kung gayon ito ay madalas na hindi kasing pakinabang ng mga Celestial Spells. Sa oras na ito, ang mga lumang monster na ito ng Nirvana Shatterer ay maghahanap ng mas mataas na ranggo ng kayamanan. Hindi pinapansin ang karaniwang ginagamit ng mga kayamanan ng Celestial ng mga sinaunang tagapagpino, naghanap sila ng mga kayamanan na mula pa noong unang panahon. Ang mga labi mula sa mga sinaunang panahon ay Void Treasures. Kabanata 1050. Ang ika-6 na palapag. Bagamat bihira ang Void Treasures, mayroon pa ring natitira. Ang bawat solong Nirvana Shatterer na matandang halimaw ay lubos na pahalagahan ng isang Void Treasure. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng paggawa ng mga ito ay nawala, at hindi sila maaaring ayusin. Kapag nasira sila, mawawalan sila ng malaking kapangyarihan. Sa totoo lang, ang ilang Pseudo-Nirvana Void na kayamanan ay hindi talaga Pseudo-Nirvana Void. Sila ay lamang Void Treasures. Medyo malakas lang sila, at ang pangalang, Pseudo-Nirvana Void, ay para lang sa vanity. Para sa mga normal na Nirvana Shatterer na lumang halimaw, ang Void Treasures ang pinakamataas, at gagawin nila ang lahat para sa kanila. Gayunpaman, para sa mga nakatayo sa tuktok, bagamat mahalaga pa rin ang Void Treasures, hindi sila nagkukulang ng mga ganitong uri ng treasures. Sa totoo lang, wala sa mga kayamanan sa mundong ito ang nakakakuha ng kanilang atensyon. Ang kanilang hinabol ay kung paano malalampasan ang ikalawang hakbang patungo sa maalamat na ikatlong hakbang na pinangarap nilang lahat. Gayunpaman, ang ikatlong hakbang na ito ay masyadong ethereal, at ang landas ay malabo. Maaari lamang maghintay para sa 5 Heaven's Blights na isa-isang dumating. Sa huli, sila ay magiging butil ng buhangin sa gitna ng mga alon at mamamatay. Para sa mga matandang halimaw na nabuhay ng ganoon katagal, hindi na ito pangarap o pag-asa na maabot ang ikatlong hakbang, kundi isang pagnanais na mabuhay. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng ikatlong hakbang kaya nilang matiis ang 5 Heaven's Blights. Kung hindi, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan. Sa sandaling ito, isang cultivator mula sa sistema sa ilalim ng Wind Celestial Realm ang dumating sa Alliance Star System. Bagamat hindi pa niya naabot ang ikatlong hakbang, nalampasan na niya ang ika-4 na Heaven's Blight. Ang 5 Heaven's Blights ay mga bagay na kailangang harapin ng lahat ng Nirvana Shatterer cultivator. Sa tuwing dumaan sila sa isang Heaven's Blight, ang kanilang lakas ay tataas ng husto. Gayunpaman, sila ay napakahirap, at ang kabiguan ay nangangahulugan na sila ay agad na mamamatay. Ang dahilan kung bakit nalampasan ng taong ito ang ika-4 na Heaven's Blight ay dahil siya ay may magic treasure. Ang kayamanan na ito ay isang Nirvana treasure. Pagkatapos mag-imbestiga, ang mga kayamanan ng Nirvana ay tila nagmula sa unang panahon, ngunit ang halagang natitira ay napakababa. Bagamat ito ang nangyari, ang mga matandang halimaw na Nirvana Shatterer na iyon ay nakahanap ng mga talaan ng mga kayamanan na lampas sa Void Treasures ngunit pangalawa lamang sa mga kayamanan ng Nirvana. Ito ay mga Pseudo-Nirvana Void na kayamanan. Bagamat ang Pseudo-Nirvana Void Treasures ay hindi kasing bihira gaya ng Nirvana Treasures, isang kalunus-lunus na halaga pa rin ang umiiral.
Halos lahat sila ay nasa mga kamay ng pinakamataas na Nirvana Shatterer Cultivators. Ang kinakailangan para makasali sa grupo ng matatanda ng Alliance ay magkaroon ng Pseudo-Nirvana Void Treasure. Bukod sa ang katunayan na ang mga kayamanan na ito ay napakalakas, sila rin ay gumanap ng isang tiyak na bahagi sa pagtulong sa isang cultivator na labanan ng 5 Heaven's Blights. Ang Pseudo-Nirvana Void Treasures ay nahati din sa iba't ibang grado. Nahati sila sa mababa, kalagitnaan, mataas, at pinakamataas na baitang, tulad ng mga normal na kayamanan. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanang ito ay iniwan lahat ng mga ninuno. Ang mga inapo ay hindi man lang alam kung paano gawin ang mga ito, lalo na ang pagkakategorya sa kanila ng maayos. Maaari nitong sumipsip ng layunin ng pagpatay ng isang cultivator, bumuo ng isang ilusyon, at magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Ang kayamanan sa kamay ni Wang Lin ay maaaring mataas ang kalidad na Pseudo-Nirvana Void, o kahit isang pinakamataas na Pseudo-Nirvana Void Treasure. Napabuntong hininga ang magandang babae at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Habang nag-iisip silang tatlo ay may umalingongo mula sa labas. Ang lalaking nakaitim ay agad na tumalon sa pagitan ng mga estatwa at kinopya si Wang Lin upang umalis sa lugar na ito. Lumipad din si Master Void at ang magandang babae. Sa sandaling ito, sa ikalawang palapag ng Celestial Emperor Cave, nagkaroon ng kislap ng lilang liwanag sa isang pavilion malapit sa gitna ng ikalawang palapag. Lumabas ang figure ni Wang Lin mula sa liwanag. Ang isang Nirvana Shatterer Cultivator ay hindi inaasahang mahirap patayin. Si Master Void ay malubhang nasugatan, ngunit hindi pa rin patay. Mayroon ding magandang babaeng yun, at ngayon, nang lumitaw si Wang Lin, agad siyang umubo ng isang subo ng dugo at nagpakita ng isang pambihirang tanda ng pagkapagod. Gayunpaman, ang bakal na espadang ito ay lampas sa aking imahinasyon. Hindi ko akalain na magkakaroon nito ng ganitong uri ng kapangyarihan. Kung makukuha ko ang lahat ng 5 bakal na espada para sa mga kaluban ng espada at gamitin ang mga ito, huminga ng malalim si Wang Lin at umiling. Kung gagamitin niya ang mga ito ng sabay-sabay, malamang na matuyo siya sa isang iglap. Ibinalik niya ang bakal na espada sa kaluban ng espada at ibinalik iyon sa loob ng kanyang bag. Uminom si Wang Lin ng ilang mga tabletas at kinain ang mga ito. Nang hindi na hinintay na matuno ang mga ito, nagdikit ang kanyang mga ngipin at sumulong. Naglagay siya ng harapan at ginamit ang kanyang momentum form na seryosong nasaktan si Master Void para mabigla ang lalaking nakaitim at ang magandang babae. Kung pareho silang umatake, si Wang Lin ay walang alinlangan na mamatay. Sa sandaling ito, wala siyang oras upang umupo at magpagaling. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang kalamangan sa pag-alam sa layout ng kuweba upang lumikha ng distansya sa pagitan niya at sa kanila. Matapos huminga ng malalim, lumipat si Wang Lin sa iba't ibang mga paghihigpit at hindi nagtagal ay nakarating sa isa sa mga restriction na mata na minarkahan sa mapa. Pagkatapos tingnan, agad na kinumpirma ni Wang Lin ang kanyang haka-haka na may ibang taong naunang pumunta dito at sinira ang mga restriction eyes. Hindi alam kung anong palapag ang narating na nila. Kinaladkad niya ang kanyang pagod na katawan patungo sa palasyo sa gitna na napapalibutan ng itim na fog. Ang unang 6 na palapag ng Celestial Emperor Cave ay halos pareho ang istruktura. Sa pagiging pamilyar ni Wang Lin, bagamat mas mabagal siya kaysa karaniwan, mabilis pa rin siyang nakarating sa gitna ng ikalawang palapag kung saan naroon ang pasukan sa ikatlong palapag. Sa sandaling ito, dumating din sa ikalawang palapag ang lalaking nakaitim, ang magandang babae, at ang matinding pinsalang si Master Void. Ang malubhang nasugatan na si Master Void ay hindi na kasing yabang niya sa unang palapag. Mabagal siyang sumulong at nagbigay ito kay Wang Lin ng oras sa palasyo sa ikalawang palapag. Walang mga rebulto dito, 9 na batong kandelero lamang. Pinakalma ni Wang Lin ang kanyang sabik na puso, at pagkatapos ng maingat na pagmamasid sa mahabang panahon, sumimangot siya. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay biglang damapo sa mga kandelero sa mesa, at napansin niya ang mahinang mga bakas ng paggalaw. May malalim at mababaw na mga bakas, kaya't sila ay inilipat ng higit sa isang beses. Halatang ginawa ito para lituhin ang mga tao. Naningkit ang kanyang mga mata, at tumingkayad siya at pinagmasdan silang mabuti. Unti-unting nagningning ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang sliver ng sword energy mula sa mga kandilang ito. Ang enerhiya ng espada na ito ay napakakaraniwan, kaya kahit na naramdaman ito ng iba, iisipin nila na nalalabi lamang ito mula sa isang taong sumusubok na basagin ng mga kandelero sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, kay Wang Lin, ang kahulugan ay makabuluhan. Ang lakas ng espada ni Senior Joey. Kung iniwan niya ang sword energy dito, ibig sabihin ay nasa ikatlong palapag na siya, kaya bakit niya ito iniwan dito? Pwede ba? Nanliit ang mga mata ni Wang Lin. Nabawi niya ang ilang pinagmulang enerhiya habang papunta rito. Ngayon ay ikinaway niya ang kanyang kamay at agad na nagliwanag ang 9 na kandelero. Sa sandaling sinindihan ng mga kandila, pinalibutan ng liwanag mula sa apoy si Wang Lin, at nawala siya sa ikatlong palapag. Ang paglipat ng mga kandelero ay para lamang malito ang iba.
Kahit na ang bakas ng paglipat ay para lamang makaabala sa mga tao mula sa katotohanan na ang mga kandelero ay kailangang sindihan. Unti-unting lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, si Wang Lin ay gumugol ng 2 buwan sa Celestial Emperor Cave. Sa loob ng 2 buwang ito, kaunting panahon lang ang kanyang ginugol para gumaling. Ang natitirang oras ay ginugol sa paglalakbay sa bawat palapag. Habang lumalalim siya, mas lumalakas ang mga paghihigpit. Kahit na may kaalaman sa paghihigpit ni Wang Lin at mga tagubili ng mapa, tumagal ito ng ilang oras upang malagpasan ang mga ito. Ang pinakamasayang oras ay ang mga palasyo sa gitna ng bawat palapag. Para silang mga bola ng misteryo na nangangailangan ng maraming pagsisikap upang mahanap ang pasukan sa susunod na palapag. Kung iyon nga, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit pagkatapos ng ika-4 na palapag, ang mapa ay nagpakita ng maraming espasyo sa imbakan. Natural na ayaw ni Wang Lin na paalisin sila, kaya tiningnan niya sila. Karamihan sa kanila ay nabuksan na ng iba, ngunit mayroon pa ring ilang mga lugar na hindi natagpuan. Inilipat ni Wang Lin ang lahat ng nahanap niya sa kanyang bag. Ang pag-iisip lamang tungkol sa kanyang ani sa 2 buwang ito ay nasa sabik na si Wang Lin. Maging siya ay labis na nagulat sa mga gamit sa loob ng mga storage space. Pagdating sa mga bagay tulad ng Celestial Jades, sapat si Wang Lin para matustusan ang isang sekta sa loob ng 1,000 taon. Nagkaroon din ng maraming iba pang mga bagay. Mula sa pananaw ni Wang Lin, ang mga storage space na ito ay mga storage point na itinakda ng Celestial Emperor Qing Lin. Malinaw na may layunin silang lahat. Hindi alam ni Wang Lin kung ano ang layunin ni Qing Lin, ngunit ang mga bagay ay kanya na ngayon, na nagpasaya kay Wang Lin sa loob ng ilang araw. Ang mas nakakatuwa pa ay ayon sa Jed, mayroong 2 transfer array sa mga storage space sa ika-6 na palapag. Ang isa sa mga ito ay naglalaman ng maraming celestial pill at elixir bago pa gumuho ang celestial realm. Sa sandaling ito, ang mga tabletang iyon at elixir ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Sa loob ng 2 buwang ito, hindi pa rin nakakabawi si Wang Lin ng kanyang buong lakas. Ang kanyang mga pisikal na pinsala ay hindi na isang isyu dahil sa kanyang malakas na paggaling mula sa kanyang sinaunang Diyos na katawan. Ang problema ay ang pagkawala ng kanyang pinagmulang enerhiya at kung paano hamina ang kanyang pinagmulang kaluluwa mula sa paggamit ng bakal na espada. Kung wala siyang pills, mahihirapan siyang gumaling sa maikling panahon. Halos wala na si Wang Lin sa mga table tasks, at idinagdag ang mga panganib na nasa lahat ng dako, talagang kailangan ni Wang Lin na kunin ang storage space na puno ng mga table tasks. Sa araw na ito, nagkaroon ng kislap ng liwanag sa gilid ng ika-6 na palapag. Lumabas si Wang Lin mula sa liwanag. Ang lugar kung saan siya lumitaw ay napapaligiran ng mga pavilion, na para bang ito ay sariling maliit na hardin. May mga bundok na tumutunog na lugar at isang ilog na umaagos sa hindi kalayuan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng umaagos na ilog at napakaaliw. Ito ang ika-6 na palapag. Huminga ng malalim si Wang Lin at tumingin sa paligid. Matapos mabilis na itugma ang kanyang lokasyon sa mapa, nalaman niya kaagad ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng determinasyon habang siya ay umaandar patungo sa kanan. Kailangan kong makuha ang mga tabletang iyon. Mabilis na kumilos si Wang Lin sa mga paghihigpit na iyon, ngunit hindi nagtagal ay huminto siya at tumingin ng diretso sa unahan. May tao dito. Napansin ni Wang Lin ang maraming bakas ng mga tao habang lumilipat siya sa ika-2 hanggang ika-5 palapag, ngunit wala pa siyang nakasalubong na kahit sino. Ito ang unang pagkakataon na nakadetect siya ng isang tao. Hindi siguro naging madali para kay Little Brother na makarating dito. Isang bahagyang nagulat na tunog ang nagmula sa harapan.